Ang 65 taong gulang na bilyonaryo ay umibig sa 18 taong gulang na dalaga. Ang lihim na pagtataksil sa likod ng lahat ay ikinagulat ng marami. Sa barangay Maligaya Bayan ng San Isidro, probinsya ng Batangas, walang hindi nakakakilala kay Mang Tonyo. Siya ang tinaguriang tahimik na bilyonaryo. Ngayon ay 65 taong gulang na si Mang Tonyo, tubong Batangas at nagpatayo ng sariling imperyo sa negosyo ng materyales sa konstruksyon sa Maynila. 5 taon na ang nakalipas nang pumanaw ang kanyang asawa dahil sa matinding sakit, kaya nagpasya siyang bumalik sa kanyang bayan upang manirahan. Ito ay upang mahanap muli ang kapayapaan at upang matupad ang isang pangarap ng kanyang pagtanda, ang magtatag ng isang pondo ng scholarship para sa mga mahiharap na estudyante sa lugar. Lahat ng tao sa barangay ay humahanga sa kanya, hindi lamang dahil sa kanyang yaman kundi dahil din sa kanyang kabaitan at pagpapakumbaba. Nakatira siya sa isang malaking mansyon sa tabingang malawak na palayan at araw-araw ay gumigising ng maaga upang maglakad, uminom ng tsaa at magbasa ng libro. Maraming nagsasabi na matapos pumanaw si Ginang Elena, ang asawa niyang nakasama niya ng 35 taon, wala ng interes si Mang Tonyo sa pag-ibig. Mayroon ng ilang biyuda na sumubok lumapit sa kanya, ngunit mataktika niya itong tinanggihan. Hanggang sa hindi inaasahang nakilala niya si May. Si May ay isang dalagang katatapos lang mag-18 nakatira kasama ang kanyang inang si Aling Nena sa isang maliit na bahay na halos 300 metro lang ang layo mula sa mansyon ni Mang Tonyo. Ang pamilya ni Mae ay kabilang sa mga malapit sa mahirap sa barangay. Iniwan silang kanyang ama nung bata pa siya. Si Aling Nena ay nagtatrabaho sa bukid at nagtitinda ng malilit na bagay, ngunit kilala na siyang mapanlinlang at madaldal mula pa nung bata. Si Aling Nena ang laging nagtuturo sa kanyang anak ng isang bagay. Ang isang magandang babae ay para magpabago ng buhay, huwag kang umibig sa malalaking mahihirap. Ngunit iba si May. Sa kabilang nga aral na ito, siya ay may banay at malinis na panlabas na anyo at laging nagpapakita ng pagiging masunurin. Katatapos lang niya nga high school at habang naghihintay nga resulta, pumayag siyang magtrabaho pansamantala sa isang bagong bukas na kapihan malapit sa kanilang bahay, kung saan madalas siyang nagsisilbi sa mga panauhin, kabilang na si Mang Tonyo. Minsan hindi sinasadya dumaan si Mang Tonyo sa kapihan para uminom ng kape sa umaga. Hindi niya akalain na ang unang sulyap kay May ay magpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Sa edad na 65, marami na siyang napagdaanan at nakakita na iba't ibang uri ng kagandahan, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit ang imahe ng 18 taong gulang na dalaga na may mahabang buhok pino, ang tindig at matamis na ngiti ay nagpaibig sa kanya tulad ng isang binata. Marahil dahil ang mga mata ni May ay masyadong inosente o dahil sa magalang niyang pakikipag-usap na tila nakikita niya ang anino ng kanyang yumaong asawa. Samantala si May, hindi rin niya akalain na si Mang Tonyo ay napakadaling lapitan at napakamaalalahanin sa iba. Kahit may edad na, hindi siya kailanman naging mapagmataas. Madali niyang kinakausap si May at sa tuwing alis ay nagiwan siya ng tip na 3 hanggang 5 beses ng iba. Nagbiro pa ang may-ari ng kapihan. Kapag nakuha mo siya, magiging tunay kang ginang. Mula sa mga pagbisita niya sa kapihan, nagsimula si Mang Tonyo na maging mas aktibo sa paglapit kay May. Inimbitahan niya ang mag-ina na kumain sa mansyon, kinumusta ang kanilang kalusugan, tinulungan sila sa pagpapayos ng bahay at nagalo na tustusan ang pag-aaral ni May sa kolehiyo kung gusto pa niyang magpatuloy. Nagsimulang magsismisan ang mga tao sa barangay. Mayroong pumupuri kay Mang Tonyo dahil sa kanyang pagiging romantiko, habang ang iba ay kinukutya si May dahil sa pagiging mapagsamantala. Ngunit ang lahat ng sismis ay hindi nakapigil sa lumalalim na relasyon. Isang hapon biglang bumuhos ang unang ulan ng panahon na nagpalubog sa daan ng baryo. Walang customer sa maliit na kapihan kung saan nagtatrabaho si May. Dumating si Mang Tonyo tulad ng kanyang nakaugalian, nakasuot ng manipis na jacket, ang kanyang puting buhok ay medyo nabasa ng ulan, ngunit ang kanyang mata ay nanatiling mainit at mabait. Mabilis na tumakbo si May, dala ang isang tuwalya upang bigyan siyang payong kawayan. Ang kilos na iyon ay nagpakaba kay Mang Tonyo, ngunit labis din siyang naantig. Ang batang babae na ito, kahit 18 taong gulang pa lamang, ay kumikilos na tila isang batikang babae, may pinag-aralan at pino. Salamat May. Umuulan ngayon, nagtatrabaho ka pa rin? Tanong niya sa malalim na boses. Tumango si May at gumitin ang banayad. Opo tiyo. Wala po akong magawa sa bahay kaya nagtatrabaho po ako para may mapaglibangan. Sanay na po ako sa ulan,
Hindi niya alam kung bakit ngunit gumaan ang pakiramdam ni Mang Tonyo. Sa loob ng 5 taon mula nang mawala ang kanyang asawa para siyang anino lamang. Kahit sa labas ay nagbibigay kawanggawa siya, nakikipag-ugnayan at nguminggiti sa loob ay alam niyang tumigil na siya sa pag-ibig at wala nang anumang inaasahan sa buhay. Ngunit sa ilang simpleng salita ni Mai naramdaman niyang bumalik ang init sa kanyang puso. Matapos inumin ang mainit na kape tumayo siya at tiningnan si Mai. Nang matagal pagkatapos, ay malumanay na sinabi, "Kung may oras ka bisitahin mo ako at ang nanay mo sa bahay." Mayroon akong puno na suha na hitik sa bunga naghihintay ng pitasin. Nagulat si Mai ngunit ngumiti rin na mula ang kanyang pisngi. "Sasabihin ko po kay inay." Walang idinagdag si Mang Tonyo. Tahimik siyang lumabas ng kapihan ngunit ang kanyang mga hakbang ay gumaan na tila may mabigat siyang ibinaba. Sa likod niya nakatayo si Mai. Nang matagal hawak pa rin ang tuyong tuwalya na hindi pa niya natutupi. May kakaibang emosyon sa kanyang puso. Hindi pa kaakit, hindi pa pag-ibig ngunit pagkausisa, isang hindi malinaw na pakiramdam na hindi niya mapigilang pag-isipan. Nang gabing iyon habang kumakain ang mag-ina ikinuwento ni Mai ang imbitasyon ni Mang Tonyo. Agad na ibinaba ni Aling Nena ang kanyang kutsara at tinidor kumislap ang kanyang mata sa pagpapasya. Siya ay isang babaeng nakaranas ng sapat na kapaitan sa buhay at higit kanino man alam niyang hindi laging kumatok ang pagkakataon ng 2 beses. Maibig sabihin ang imbitasyon niya, "Anak, huwag kang magpakatanga. Sasama ako sa iyo bukas. Ako ang magluluto ng pagkain hindi para isipin ng sinuman na mahirap tayo." Nagulat si Mai sa mabilis na reaksyon ng kanyang ina ngunit wala siyang sinabi. Hindi niya lubos na naiintindihan ang plano ng kanyang ina ngunit naintindihan niya ang isang bagay. Ang matandang lalaking iyon ay hindi nagparamdam sa kanya ng pagkasuklam, sa halip ay comfortable siyang kasama nito. Kinabukasan dalangang mag-ina ang isang basket ng prutas at iba pang pasalubong at naglakad patungo sa mansyon ni Mang Tonyo. Nang bumukas ang malaking gate, nagulat silang dalawa sa malawak na hardin na punong lilim ng puno at may bahagyang amoy ng suha. Hindi na itago ni Aling Nena ang kanyang pakamangha habang si Mai naman ay tahimik na pinamamasdan ang bawat detalye. Sinalubong sila ni Mang Tonyo sa gate, ang kanyang ngiti ay mabait pa rin tulad ng dati. Nakasuot siya ng puting polo shirt, nakasandal sa baston na kahoy. Mukha siyang mas presentable kaysa sa maraming lalaki sa kanyang edad sa baryo. Ang hapunan ng gabing iyon ay inihanda sa greenhouse ng orkidya sa likod ng hardin. Nagluto si Aling Nena at tumulong si Mang Tonyo sa paghahanda ng mesa. Si Mai sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay ay nakaupo sa isang kapaligiran na sabay na mainit at formal na hindi katulad ng anumang pamilya na kanyang nakilala. Nang matapos ang hapunan, nagbuhos sa si Mang Tonyo, ang kanyang mamata ay nanatili kay Mai ng matagal bago magsalita. "Kung gusto mong magpatuloy sa pag-aaral, handa akong tumulong. Kung ang isang babae ay may kaalaman, magiging mas madali ang buhay niya sa hinaharap. Ituring mo akong parang kapamilya, huwag kang mahihiya." Hindi alam ni Mai ang sasabihin habang si Aling Nena naman ay mabilis na nagpasalamat ng paulit-ulit. Ang kanyang mata ay kumislap na parang nakakita ng isang mahalagang hiyas. Mula ng hapunan na iyon, tila mabilis na naging malapit ang atmosphere sa pagitan ni Mang Tonyo at ng maginang Mai. Tuwing hapon dumadaan si Mang Tonyo sa kapihan, hindi lamang para uminom ng tsaa kundi para bisitahin si Mai para maglibang tulad ng madalas niyang sabihin. Si Mai ang 18 taong gulang na dalaga na hindi pa nakalabas ng kanilang baryo ay unti-unting nabiyani sa banayad at mahinahong pag-ugali ng matandang lalaki. Hindi lamang si Mang Tonyo ay isang matagumpay na tao kundi marunong din siyang makinig. Sa tuwing nagsasalita si Mai, hindi siya kailanman sumasabat. Madalas siyang makuwento ng malumang karanasan noong siya ay isang mahirap na estudyante na umalis sa kanilang probinsya patungong Maynila. Nagtrabaho siya bilang kargador at nagutom upang makapagpadala ng pera sa kanyang matandang ina. Minsan ikinuwento niya na pumanaw ang kanyang asawa matapos ang 4 na taon na pagkikipaglaban sa cancer. At sa loob ng mga taong iyon ay laging nasa tabi siya, nag-aalaga sa bawat pagkain at pagtulog nito. Naramdaman ni Mai ang pagkaawa. Wala pa siyang nakitang ganun kalalim na pag-ibig. Iniwan ng kanyang ama ang kanyang ina noong si Mai ay nagsisimula pa lamang magsulat. Wala kailanman sa kanilang bahay ang presensya ng isang disenteng lalaki. Lumaki siya sa galit ng kanyang ina at sa paulit-ulit na payo na ang mga lalaki
ay tinitingnan lamang ang mga babae bilang kasangkapan. Kaya nang makita niya si Mang Tonyo nalito siya, hindi niya alam kung mayroon ba talagang lalaki sa mundo na nagmamahal ng buong puso. Sa una nanatili si Mai sa kanyang distansya, hindi siya nangahas na tumingin kay Mang Tonyo nang matagal hindi nangahas na makipag-usap ng malapitan. Ngunit hindi kailanman pinilit ni Mang Tonyo ang anumang bagay sa kanya. Patuloy siyang dumarating, nagtatanong at matiyagang naghihintay na ngumiti siya bago umalis. Ang katapatan na iyon ang dahan-dahang nagpatunaw sa pag-iingat ni Mai. Samantala si Aling Nena ay lalong naging proaktibo. Sa bawat okasyon o pista nagdadala siya ng regalo kay Mang Tonyo, minsan sariwang gulay, minsan homemade na atsara. Sa labas sinasabi niya na ito ay para lang gantihan ang kabaitan ni Mang Tonyo sa kanyang anak, ngunit sa loob ay kinakalkula niya ang bawat hakbang. Pinapansin niya ang bawat sulyap ni Mang Tonyo kay Mae, bawat salita na binanggit niya tungkol dito. At isang gabi habang silang maginalamang sinabi niya talagang mahal ka niya. At ang pagmamahal ng matandang lalaki ay mas sigurado pa. Isipin mo ilang may edad na lalaki sa mundo ang ganon kapasyensya sa isang dalaga. Kapag pinakasalan ka niya, iwanan ka niya ng bahay ari-arian at isang buhay na walang alalahanin. Hindi kita pinipilit, ngunit kung matalino ka dapat kang pumili. Nanahimik si Mai, hindi siya tumango o tumutol. Sa kaibuturan ng kanyang puso alam niyang nasa isang mahirap siyang kalagayan na hindi niya masabi. Si Mang Tonyo ay halos 50 taong mas matanda sa kanya, mas matanda pa sa kanyang ina. Ngunit hindi siya bastos, hindi siya mahalay, hindi siya mapanlinlang. Tahimik lang siyang mabait. Kapag nakasakit siya padadalhan siya ang gamot. Kapag umulan at umulan tatawagan niya para tanungin kung nilalamig ba siya. Ang mapagmamalasakit na ito ay nagpapanatag sa kanya. Isang hapon ng Hunyo tinawagan ni Mang Tonyo ang magina para anyayahan sa kanyang bahay. Ngunit si Aling Nena ay nagdahilan na abala sa bukid at sadyang pinilit si Mai na mag-isa. 18 taong gulang ka na anak, hindi mo na kailangan tulungan ang nanay mo. Maging matapang ka sa buhay. Sabi niya at inabot kay Mai ang isang bagong damit na may bilin na isuot ito ng maganda. Pumunta si Mai sa bahay ni Mang Tonyo ng Mai, kabangunit nang bumukas ang gate ng mansyon, nakita niya itong nakatayo na hawak ang isang bouquet ng puting rosas. Wala siyang masyadong sinabi, ibinigay lang ang buket at sinabing binabati, kita sa iyong pagkapasa sa kolehiyo, nakuha ko lang ang listahan kaninang umaga. Nagulat si Mai, hindi pa niya natsinek ang kanyang resulta online, ngunit alam na ni Mang Tonyo. Kinuha niya ang bouquet at nanginginig na nagpasalamat. Biglang bumulwak sa kanyang puso ang isang kakaibang emosyon. Hindi pag-ibig sa pagitan ng makasintahan, kundi ang pakiramdam ng pagpapahalaga, pagiging mahalaga sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay. Nang araw ding iyon may sinabi si Mang Tonyo kay Mai na hindi niya kailanman malilimutan. Kung papayagan mo, gusto kitang alagaan, protektahan bilang isang lalaki sa pamilya, walang pilitan, walang pagbubuklot. Umaasa lang ako na magkaroon ng pagkakataong mahalin ka sa pinakamabuting paraan. Nanahimik si Mai ng matagal at si Mang Tonyo hindi siya naghintay ng sagot. Nang sandaling iyon nakaupo lang siya at nakatingin sa batang babae sa harap. Niya na may tingin ng isang taong nahintay ng buong buhay upang umibig muli kahit na isang manipis na pag-asa lamang. Matapos ang emosyonal na pagtatakpo na iyon, umuwi si Mai na mabigat ang puso. Umupo siya sa bintana, buong gabi hawak pa rin ang bouquet ng puting rosas na bigay ni Mang Tonyo. Ang banayad na amoy ng bulaklak ay sumasama sa pamilyar na amoy ng probinsya na tila pumipiga sa kanyang puso. Hindi siya walang pakiramdam. Naintindihan niya na sa mga salitang iyon ipinahaya ni Mang Tonyo ang buong puso ng isang lalaking nakaranas ng pagkawala na hintay at ngayon ay handa ng muling magbukas ng puso. Kahit alam niyang maraming paninira ang naghihintay. Hindi na kailangan ni Aling Nena na magsalita. Si Mai sa tingin pa lang niya sa mukha ang kanyang anak pag-uwi na hulaan na niya na ang lahat ay ayon sa kanyang plano. Nang gabing iyon hindi na siya nagpaligoy-ligoy at nagsimulang pag-usapan ang mahabang plano tungkol sa bahay, pag-aral at maging ang pagpapakasal. Hindi kita pinipilit, ngunit totoo ang sinasabi ko, ang lalaking tulad niya ay bihira, mayaman, may posisyon at totoo ang pagmamahal sa iyo. At 18 ka pa lang ang pinakamagandang edad sa buhay ng isang tao. Kung alam mong susunggaban mo ang pagkakataon, magbabago ang buhay mo simula ngayon. Hindi sumagot si Mai, tahimik lang siyang pumasok sa kanyang silid, niyakap ng mahigpit ang buket at hinayaang tumulo ang luha sa manipis na puting talulot. Sa mga sumunod na araw hindi nagmamadali si Mang Tonyo na sagutin si Mai.
Patuloy siyang dumarating sa kapihan tuwing umaga umo-order ng kanyang paboritong black coffee nakatingin kay Mai ng may pagmamahal at tahimik na umuwi kapag nakikita siyang abala. Minsan padadalhan pa niya si Maing bagong electric scooter na may nakasulat na maliit na papel. Para sa daan papuntang paaralan ayaw kong mapagot ka. Kung hindi mo gusto ibabalik ko, nabasa ni Mai at umiyak. Ang bawat maliit na kilos niya ay tila unti-unting nagpapatunaw sa huling depensa sa loob niya. Hindi ito material na pagpapalayaw. Ito ay isang uringang pagmamahal na mapagbigay, tulad ng isang ama na nagpapahalaga sa kanyang anak tulad ng isang lalaki na marunong makinig sa pinakamahinang babae. At pagkatapos dumating ang sagot, isang hapon nang nagbabadya ang bagyo. Nakatayo si Mai sa harap ng gate ng mansyon, nanginginig ang makamay habang hawak ang isang ensaymada na gawa niya. Lumabas si Mang Tonyo nagulat ngunit hindi naitago ang mainit na tingin. Ngumiti ang dalaga at marahang sinabi, nagdala po ako ang cake para sa inyo tiyo, naalala ko po kasing mahilig kayo sa matamis. Kinuha ni Mang Tonyo ang cake na masa ang kanyang mata. Ang 18 taong gulang na dalagang ito na hindi niya kailanman inakalang papasok sa kanyang buhay ay nakatayo doon, kusang lumapit, walang pangako, walang pagpapaligoy-ligoy kundi isang maliit ngunit makabuluhang kilos. Mula ng araw na iyon walang nagsalita ngunit alam nilang dalawa na ang hindi nakikitang ugnayan sa pagitan nila ay lalong humigpit. Tuwing umaga sinusundo ni Mang Tonyo si Mai sa paaralan. Tuwing hapon dumadaan si Mai sa bahay niya upang tumulong sa pagayos ng hardin, magluto at mag-usap. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa barangay. Lumitaw ang mga hindi kaaya-ayang salita. Talagang nagkaroon ng ambisyon si Mai. Ang matandang Mang Tonyo pumasok pa rin sa gulong kabataan, hindi alam kung totoo ang damdamin o plano lang hatiin ang kayamanan. Lahat ng salitang iyon ay naririnig ni Aling Nena, ngunit ngumiti lang siya ng mapait. Para sa kanya hindi mapapakay ng salita ng ibang tao ang isang mangkok ng kanin. Ang mahalaga ay ang kanyang plano ay sumusulong ayon sa nararapat. Nagsimula siyang magpaligoy-ligoy tungkol sa pagpapakasal kay Mang Tonyo. Idinahilan niya na malapit ng mag-aral sa malayo ang kanyang anak at kung hindi sila ikakasal mahirap iwasan ang mga chismis. Hindi tumutol si Mang Tonyo sa katunayan, siya pa ang nakusang kausapin si Mai kung handa ka, gusto kong magdaos ng maayos na pagpapakilala, hindi kailangan ng magarbo ngunit sapat para maunawaan ng gatao. Mahalaga ka sa akin. Tumingin si Mai sa kanya, ang kanyang mata ay nag-alangan. Ngunit nag-aral pa po ako, natatakot po ako na pagsismisan ako ng aking makaibigan. Ngumiti si Mang Tonyo ng mabait. Hindi kailangan maintindihan ng sinuman basta't alam mong hindi kita minamaliit. At kung hindi ka pa, handa-handa akong maghintay habang buhay. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Mai na may halaga siya, hindi dahil sa siya ay maganda o dahil siya ay bata, kundi dahil siya ay pinahahalagahan bilang isang tunay na tao. Samantala nang makita ni Aling Nena na binanggit na ni Mang Tonyo ang tungkol sa kasal, nagsimula na siyang maghanda ng maingat para sa malaking planong matagal na niyang iniisip sa likod ng kanyang mata na punong pagkalkula. Ginanap ang pagpapakilala isang hapon ng Linggo sa huling bahagi ng Agosto sa mansyon ni Mang Tonyo. Mainit ang sikat na araw, ang hangin mula sa bagong aning palayan ay nagdala na amoy ng tuyong dayami at basang lupa na nagbigay sa kapaligiran ng kakaiba at formal na dating. Hindi tulad ng karaniwang marangyang pagdiriwang ng mayayaman, ang seremonya ay simple ngunit puno ng init. Ang mabisita ay pangunahin ang mga kapitbahay at kaibigan sa barangay, ilang matandang kaibigan ni Mang Tonyo mula sa kanyang pag-aaral at ilang opisyales ng barangay at tindahan malapit sa bahay. Si Mang Tonyo ay laging isang pribadong tao, kaya ang sinumang inimbitahan ng araw na iyon ay naunawaan na ang kaganapan ay napakahalaga para sa kanya. Nakasuot si Mai ng malinis na puting Filipiniana, ang kanyang buho ay bahagyang kulot at nakalugay sa likod, ang kanyang mukha ay walang makeup ngunit nagniningning pa rin sa simpleng kagandahan ng isang dalaga sa probinsya. Hindi niya naitago ang kanyang kaba. Ilang beses niyang hinawakan ang kanyang palda, lihim na sumulyap sa paligid na tila naghahanap ng mamata, mapagunawa sa gitna ng maraming mapanuring tingin. Lumabas si Mang Tonyo, nakasuot ng puting polo shirt, dark blue na pantalon. Ang kanyang lakad ay mabagal ngunit matatak nang hawakan niya ang kamay ni Mai sa harap ng lahat at marahang ipinahayag opisyal kong itinuturing si Mai bilang bahagi ng aking pamilya. Simula ngayon siya ang magiging kasama kong lalakbay sa natitirang bahaging aking buhay.
Tila huminto ang kapaligiran, ilang bulungan ang lumitaw, ilang tingin ang nakatinginan ng puno ng pagtataka. Ang ilan ay pilit na ngumiti ng pagbati, ngunit malinaw na nakikita ang lahat ang halos kalahating siglo na agwat ng edad sa pagitan nila na parang isang hadlang na mahirap punan sa isip ng komunidad. Si Aling Nena siyempre ay gumanap bilang perpektong nagpapasalamat na ina. Patuloy siyang ngumingiti at nagsasalita, masiglang nagbuhos nang sa hindi humihinto sa pagpapasalamat. Kami ay talagang pinapala na mahal ni Mang Tonyo. Si Mae kahit bata pa ay marunong at mabait at mapalad na kita ngang taong naiintindihan siya tulad niyo. Ngumiti lang si Mang Tonyo ng mabait at walang yabang. Para sa kanya ang karangalan at kayamanan ay matagal nang hindi na kailangan patunayan. Ang tanging nais niya ay magkaroon ng kasama sa huling bahagi ng kanyang buhay. Isang maliit na kamay na kayang gawing makabuluhan ang kanyang malungkot na mga araw. Natapos ang seremonya sa maningning na liwanag ng paglubok ng araw. Umuwi ang manataw, ang ilan ay naksismisan, ang ilan ay nakikiramay, ngunit ang mana sa gitna ng kaganapan ay nakaramdam lang ng ginhawa. Hinatid ni Mang Tonyo ang bisita hanggang gate habang si Mai ay nakatayo sa veranda, nakatingin sa papalayo na anino na may halo-halong damdamin. Hindi niya inakala na ang kanyang buhay ay darating sa puntong papasok siya sa isang mundo na malayo sa kanyang mahirap na bahay na kanyang kinalahan sa loob ka 19 taon. Nang gabing iyon, iginaya ni Mang Tonyo si Mai sa hardin. Maaga ang paglitaw ng buwan sumisikat sa mahitik na suha. Huminto siya sa tabi ng puting orkidyas na dating itinanim ang kanyang asawa. Tiningnan ito ng matagal, pagkatapos ay mahinang sinabi na ipanganak kong mag-isa akong mabubuhay habang buhay, ngunit nang makilala kita naintindihan ko na kahit gaano katatag ang isang tao, kailangan pa rin niya ng tahanan. Ang isang tunay na tahanan ay hindi lamang isang magandang bahay. Narinig ni Mai, ngunit hindi siya nangahas sumagot. Alam niyang sa malumanay na tingin na iyon ay mayroong napakaraming alaala na natutulog at nayon ay siya na lang ang bagong dating. Bigla niyang naramdaman ang pagiging maliit. Niya naramdaman niyang pumapasok siya sa isang mundo na napakalalim na hindi niya kailanman naisip noong siya ay isang estudyante pa sa probinsya. Mula ng araw na iyon, unti-unting tinanggap ng tao sa barangay ang relasyon ni Mang Tonyo at Mai. Kahit hindi pa nawawala ang mga bulungan nang makita nilang masaya si Mang Tonyo at mabait si Mai, nagsimula silang magbago ng pananaw. Tanging si Aling Nena lang ang patuloy na nagpaplano. Nagsimula siyang magtanong tungkol sa ari-arian, mga dokumento at ang testamento. Sa tuwing nakaupo siya kasama si Mang Tonyo, malumanay niyang idinadala ang usapan tungkol sa legal na seguridad. Tila nag-alala para sa kanyang anak, ngunit sa totoo lang ay unti-unti niyang inihahanda ang lihim na plano na matagal na niyang iginuhit. At mula rin dito nagsimulang lumitaw ang tahimik na pagbabago sa mansyon na tila puno ng pagmamahalan. Matapos ang pagpapakilala, ang relasyon ni Mang Tonyo at Mai ay naging sentro ng usapan sa bawat pagtitipon sa baryo. Mayroong sumusuporta, ngunit marami rin ang naninira. Ngunit para kay Mang Tonyo, lahat ito ay panlabas na usapin. Ang tanging iniisip niya ay si Mai, ang dalaga na nagparamdam sa kanya na ang kanyang puso ay maaring muling tumibo kahit sa kanyang pagtanda. Sama sumunod na araw, inayos ni Mang Tonyo ang lahat upang makapahanda si Mai sa pagpasok sa kolehiyo sa Maynila. Siya mismo ang nakipaugnayan sa universidad, umupang ang magandang dormitoryo at bumiling lahat ng kailangan mula sa libro hanggang sa damit. Plinano pa niyang personal na ihatid si Mai sa kanyang pagpasok. Ngunit tulad ng dati nakialam si Aling Nena. Matamis niyang pinayuhan, hayaan mo na si Mai na umalis mag-isa para masanay. Pagdating sa kolehiyo, dapat hayaan na rin ni Mang Tonyo na maging independent ang bata dahil kung laging pinapalayaw sa bahay, mahihirap ang lumaki. Bahagyang nagulat si Mang Tonyo, ngunit iginagalang niya ang payo. Naisip niya na si Mai ay nasa isang mahalagang yuktong kanyang buhay at kailangan matutong magsarili at bumangon sa sarili niyang paa. Hindi niya kayang laging maging isang ama na nagpoprotekta sa lahat. Ngunit marahil hindi niya alam na ang kalayaang iyon na inayos ay ang unang hakbang ng isang mas masalimot na balakin. Sa araw ngang pag-alis ni Mai, hinatid siya ni Mang Tonyo hanggang sa bus. Bago siya umalis, ibinigay niya sa kanya ang isang bundle ng sobre. Sa loob nito ay isang bank card na may pera, isang passbook sa pangalan niya at isang bagong modelo ng cellphone.
Niyakap ni May si Mang Tonyo nang may damdamin kahit sa simula ay pahanga lamang at pasasalamat ang nararamdaman niya para dito, ngunit unti-unti ay naintindihan ni May na ang kanyang pagmamahal para sa kanya ay hindi na simple. Hindi ito ang matinding pag-ibigang kabataan kundi isang pagkakabit, isang pakiramdam gang seguridad, isang bagay na wala siya kailanman. Ngunit sa ibang anggulo si Aling Nena ay hindi ganun kalmado. Pagkaalis nga ang kanyang anak, mas madalas na siyang lumilitaw sa mansyon ni Mang Tonyo. Nagdadala siyang maprutas kakanin at pagkatapos ay mahusay na nagluluto at naglilinis na tila ginagawa niya ang bahay na iyon na kanya. Sa tuwing tumatanggi si Mang Tonyo na tumanggap ng pera o regalo mula sa kanya, ngumingiti lang siya ng mapait. Aba tiyo, parang pamilya na tayo ni May. Bakit pa kailangan ng formalidad si Mang Tonyo na likas na may respeto? At medyo nahihiya dahil ipinasok niya ang anak nito sa isang napakaibang mundo, ay hindi nagduda na ang pagiging proaktibo nito ay isang hakbang para sa iba pang plano. Isang tanghali habang nagbabasa siya sa sala, biglang nagtanong si Aling Nena na nakaupo sa tapat niya, "Tiyo, balak niyo po bang gawing formal ang kasal ang ibig kong sabihin para magkaroon ng disenteng posisyon si May? Dahil kapag nag-aral siya, malalaman ng mga kaibigan na nakatira siya sa inyo ng walang kasal at maraming tsismis." Ang tanong na iyon ay bahagyang nagpakaba kay Mang Tonyo. Mula nang magdesisyon siyang mahalin si May, hindi pa niya naisip na pilitin itong magpakasal kaagad. Naintindihan niya na bata pa si May buong kinabukasan pa sa harap niya at natatakot siyang maging presyon ito. Ngunit tama ang sinabi ni Aling Nena. Sa lipunang ito, ang kawalan ng dignidad ay nangangahulugang kawalan ng proteksyon. Kaya tumango siya, "Sige, bibigyan ko ngang ilang araw para pag-isipan. Kung papayag din si May, magpapakasal kami, ngunit kailangan siyang maghandain kanyang sarili." Narinig ito, ngumiti si Aling Nena. Nang buong kasiyahan, ang kanyang mata ay kumislap na parang hindi lang damdamin kundi tila naglagay ng isang matibay na ladrilyo sa daan na kanyang itinayo. Nagpakasal ang anak sa mayaman, magpapahinga na ang nanay. Ngunit hindi niya alam sa panahon na nasa Maynila si May, isang tahimik na pagbabago ang unti-unting nagaganap sa dalaga mula sa kanyang kapaligiran, sa pag-aral, makaibigan, pananaw sa buhay hanggang sa mga bagay na hindi kontrolado ni Mang Tonyo. Nagsimulang tahimik na pumasok si May sa isang mundo na kahit si Mang Tonyo na akala niya ay kilala na ang lahat ng tao, ay hindi nakala na magiging dahilan ng pagkawala ng kanyang buong tiwala. Taglagas sa Maynila, hindi na masyadong mainit ang araw, sa halip ay malamig na hapon, abala ang makalsada sa mga taong naglalakad. Pumasok si May sa gate ng universidad na puno ng mga kakaibang bagay, mula sa espasyo paraan ng pagtuturo hanggang sa mga taong nasa paligid. Para siyang isang maliit na ibon na naligaw sa gitna ng langit, parehong namangha at nasasabik. Sa simula, madalas na tumatawag si May kay Mang Tonyo, ikinukuwento ang lahat. Kung gaano kabait ang kanyang roommate, paano ang hapunan sa dormitoryo. Nakakatawa ba ang boses ng mga guro? Nakikinig si Mang Tonyo sa bawat salita, minsan ay nagpapadala pa ang mga paborito niyang pagkain sa pamamagitan ng bus, minsan ay nagpapadala ang pera para sa mga aklat na kailangan niya sa kurso. Para sa kanya, ang pag-ibig ay hindi kailangan ng pisikal na pagiging malapit, sapat na ang pagmamalasakit, pagprotekta at pagsubaybay mula sa malayo. Ngunit unti-unting dumalang ang matawag. Bumagal ang pagtugon sa mga text at nagmadali ang mga pagbati. Ang dahilan sa simula ay abala sa schedule ng klase, pagkatapos ay group study exams at minsan ay walang signal. Hindi nagreklamo si Mang Tonyo. Sa halip, sinabi niya sa sarili na si May ay nabubuhay ng kanyang kabataan at hindi niya dapat pigilan ito sa kanyang kalungkutan. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, nakaramdam siya ng pagkabalisa, hindi sigurado kung bakit, ngunit ang kanyang kutob na laging tama sa kanyang mga taon ng pagnenegosyo ay nagsasabi sa kanya na may nagbabago. Nagbago si May. Malinaw na. Nagsimula siyang baguhin ang kanyang pananamit. Hindi na ang masimpleng damit probinsya kundi ma-fitted top-rib jeans, branded sneakers. Ang kanyang mahabang itim na buhok ay ngayon ay tinina ng light brown at kulot. Sa mga larawan na ipinost sa social media, nakatayo si May sa tabi ng mga kasing edad niyang lalaki, ngumingiti ng malawa, ang ilan ay nakakapit sa balikat o ligma, bagay na hindi niya kailanman nakita kay May dati. Isang araw biglang tumawag si Mang Tonyo nang si May ay nasa isang bar. Maingay ang musika at ang boses niya ay walang sigla. "Abala po ako, tatawag na lang po ako mamaya, tiyo."
Nang gabing iyon mag-isa siyang nakaupo sa tahimik na mansyon, ang dilaw na ilaw ay sumasalamin sa kanyang matandang mukha, ang kanyang mamata ay malungkot. Hindi siya nagalit, nakaramdam lang siya ng matinding kalungkutan. Tila may distansya na sa pagitan niya at ni Mai, hindi dahil sa edad kundi dahil lumilipat ng mataas si Mai habang siya ay nanatili lang sa kanyang kinatatayuan. Sa Maynila, hindi sinasadya ni Mai na itago, ngunit totoo na siya ay nahuhumaling sa isang bagong buhay. Mabilis siyang naging prominente sa kanyang klase, parehong maganda at mahusay makipag-usap, may talentong makwento na nagpapatawa sa iba. Hinahangaan siya ng kanyang magkaibigan hindi lamang sa kanyang panlabas na anyo kundi maging sa mga mamahaling regalo na paminsan-minsan niyang ipinapakita. Isang bagong modelo ng cellphone, isang branded leather wallet, branded shoes. Hindi sila nagtatanong, ngunit lihim nilang naiintindihan na mayroon siyang sponsor. Hindi rin nagtago si Mai. Minsan sa isang parting klase uminom siyang ilang basong fruit wine na mumula ang kanyang labi. At kalahating biro kalahating totoo sinabi sa kanyang matatalik na kaibigan. Ang boyfriend ko ay 40 taon, ang agwat namin isang bilyonaryo, ngunit totoo ang kanyang pagmamahal sa akin. Nagsalubong ang kanilang makilay, ang ilan ay nagulat, ang ilan ay tumawa. Nang malakas na tila nakarinig ng isang nakakatawang kwento. Isang kaibigang nakaupo sa tabi niya ay nagbuntong hininga, alam mo ba kung ako pipiliin ko rin ang tulad mo? Ang buhaing babay ay kailangan lang makatakpoeng. Tamang taong may pramay damdamin, hindi na kailangan ng pag-ibig na nakakapagod. Hindi sumagot si Mai, ngumiti lang siya ngang mapait. Ngunit mula ng sandaling iyon nagsimulang umusbong sa kanyang isip ang ibang pag-iisip. Sapat ba ang pag-ibig at pagpapahalaga para manatili? Siya na ang buhay ng babae. Tulad ng sinabi ng kanyang ina ay may dalawang paraan lang upang mabuhay ng naiba, alinman ay magpakasal sa mayaman o maging maganda at mapanganib. Sa mga sumunod na araw nagsimulang makatanggap si Mai ng maimbitasyon para kumain. At sa mga party mula sa mga mayayamang estudyante na may sariling sasakyan, magalang makipag-usap at pino sa panliligaw. Ang isa sa kanila na nagngangalang Miguel ay mabilis na naging pamilyar na pangalan sa kanyang text. Sa simula ay ilang text lang ng pagtatanong, pagkatapos ay mga larawan ng kape, sign at nakakatawang video clips. Nagpapatawa si Miguel kay Mai. Bata siya, angkop ang kanyang mausapan sa edad niya at hindi niya pinakaitan ang pagkakataong magpahiwatig. Hindi ko akalain na mahal mo ang isang matandang lalaki. Kung magkakaroon ako ng pagkakataon, siguradong ipapaibig ko ulit sa iyo. Hindi niya binlock o binigyan ng tiyak na sagot si Mai. Nagsimulang bumaba ang kanyang text kay Mang Tonyo. Nagsimula siyang mapagod sa matawag nito na nagtatanong lang kung ano ang kinain niya. Umulan ba sa Maynila? Pagod ba siya sa pag-aaral? Ang mabagay na dating nagpapagalaw sa kanya ay ngayon ay nagpapahirap na sa kanya. Hindi niya alam na minsang hindi sinasadya nakita ni Aling Nena ang kanyang ina ang text na iyon, at sa halip na babalaan ang kanyang anak, ngumiti lang siya ng mapait at lihim na inisip na walang sinuman ang patuloy na ibig sa isang matandang lalaki. Ang mahalaga ay kung kailan niya makukuha ang lahat ng kailangan niyang makuha. Tahimik lang ang cellphone ni Mang Tonyo sa mesa buong hapon. Walang text, walang miss call mula kay Mai tulad ng dati. Nakatayo siya sa bintana, nakatingin sa bukit na unti-unting nagiging ginintuan, mabigat ang kanyang puso. Nitong manakaraang araw mabilis na nagbago si Mai. Naging maikli ang kanyang text, minsan ay opo lang. Ang matawag ay naputol dahil sa abala sa pag-aaral, group discussion o simpleng pagod lang po ako ngayon. Naintindihan ni Mang Tonyo na ang kabataan ay nangangailangan ng espasyo, ngunit siya rin ay nakaranas ng marami. Nakaramdam siyang kakaibang pakiramdam, hindi lang dahil sa pagdalang ng mga salita kundi dahil sa emosyon. Ang pakiramdam, noon nang sabihin niya kay Mai na bigyan siya ng pagkakataong mahalin siya ng taos puso at natural. Ngayon ang natatanggap niya ay lumalamig at lumalabnaw. Nang gabing iyon tinawagan niya si Mai, ang kanyang boses ay malumanay pa rin tulad ng dati. Kumain ka na ba, Mai? Nitong manakaraang araw bihira na tayong mag-usap. Naalala kita. Sa kabilang linya nanahimik si Mai ng sandali bago sumagot, ni review po ako, tiyo. Nitong manakaraang araw napakaraming assignment, hindi ko pa po kayang tapusin lahat. Nagbuntong hininga si Mang Tonyo, pilit na itinatago ang kalungkutan. Hindi ako mangungulit, gusto ko lang sabihin kung may anumang nagpapahirap sa iyo, sabihin mo lang, sa akin atras ako. Mahinang ngumiti si Mai, ngunit ang sagot pagkatapos ay isang malamig na opo lamang.
Matapos ang tawag na iyon, tahimik na umupo si Mang Tonyo sa dilim. Hindi nakabukas ang ilaw sa kwarto, tiningnan niya ang larawan ng kanyang asawa noong nabubuhay pa at mahinang sinabi na tila bumubulong sa sarili. Nakikita mo ba naligaw na naman ako? Sa Maynila hindi rin masaya si Mae. Nagsimula siyang mapagod sa regular na pagtatanong ni Mang Tonyo. Ang pagmamahal na ibinigay nito sa kanya tapat at buo ay ngayon ay naging pasanin. Sa isang masigla at puno ng tukso na kapaligiran, hindi mapigilan ni Mae ang kanyang kuryosidad ang pagkaakit ng kabataan. Si Miguel, ang binata na laging matiyagang nasa tabi ni Mae, ay unti-unting nakakuha ng kanyang simpatiya. Hindi tulad ni Mang Tonyo na nagtatanong lamang at nagpapadala ng pera. Si Miguel ay kasama niya sa paglilibot sa lumang Maynila. Binibilhan siya nga maliliit na bagay na akma sa kanyang panlasa, hinahawakan ang kanyang kamay sa malamig na hapon ng Maynila. At ang mas mahalaga, hindi nagtatanong si Miguel tungkol sa nakaraan, hindi niya binabanggit si Mang Tonyo. Alam lang niya ang isang bagay, ikaw si Mae ng kasalukuyan. At kung ayaw mong sabihin ang nakaraan, hindi ako magtatanong. Minsang sinabi ni Miguel, ang kanyang mata ay puno ng damdamin. Nanahimik si Mae. Alam niyang naliligaw siya, ngunit sa tuwing naririnig niya ang boses ni Mang Tonyo, nakaramdam siya ng pagkakasala. Isang pakiramdam ngang pagkakagulo sa pagitan ng kabutihan ng isang matandang lalaki at ang hindi mapigil na pagkaakit ng isang binata na nagtutulak sa kanya sa tunay na buhay na matagal na niyang pinapangarap. Samantala sa probinsya, hindi bumagal si Aling Nena. Patuloy siyang dumalaw sa mansyon ni Mang Tonyo sa dahilan ng paglilinis at pag-aalaga. Sa totolang pinagmamasdan niya ang bawat detalye sa bahay, mula sa vault sa opisina hanggang sa mga titulo nga iarian. Minsan ay nagtanong si Aling Nena kay Mang Tonyo, balak niyo po bang mag-iwan ng kahit ano para kay Mae? Ang ibig kong sabihin ay mga dokumento bahay, dahil mahina ang loob ng bata kung may mangyari sa kanya, may masandal siya. Walang reaksyon na sumagot si Mang Tonyo, huwag kang mag-alala ate, naisip ko na ang lahat, ngunit hindi pa ito ang tamang oras para ipahayag. Ang sagot na iyon ay nakapagpalungkot kay Aling Nena. Malinaw na mataas pa rin ang pag-iingat ni Mang Tonyo. Kahit may tiwala at pagmamahal, mayroon pa rin siyang sariling itinatago. Nagpahina ito sa kanya. Para sa kanya ang plano ay makumpleto lamang kapag ang lahat, pati na ang titulo ng lupa at bank account, ay nasa kamay ng kanyang anak, at mas mabuti kung bago magbago ang isip ni Mae. Isang hapon, tahimik na tinawagan niya si Mae. Ang kanyang boses ay kalahating nagrereklamo, kalahating nagbabanta. Mahal mo ba talaga siya o gusto mo lang ng posisyon? Kailangan mong linawin sa akin ang iyong plano. Ayaw kong mawalan ng lahat sa huli. Nanahimik si Mae ng matagal bago magbigay ng hindi tiyak na sagot. Hindi ko po sigurado nanay, pakiramdam ko po ay pagod na ako. Kumagat ng labi si Aling Nena at sunod-sunod na lumitaw sa kanyang isip ang mga masamang senaryo. Kung iwanan ni Mae si Mang Tonyo ngayon, kung hindi pa nalilipat ang lahat sa kanyang pangalan, kung magising ang matandang lalaki na iyon, babagsak ang buong pangarap na pagbabago ng buhay. Nang gabing iyon, nagmamadali siyang sumakaying bus patungong Maynila. Sa pagkakataong ito, hindi lang siya bumisita sa kanyang anak, kundi para paktibayin ang nga bagay na nasa bingit ng pagkasira. Huminto ang bus mula Batangas sa terminal ng Cubao bandang 8:00 PM. Bumaba si Aling Nena na may maliit na bag at matalas na tingin. Malayo ito sa simpleng hitsura ng isang ina sa probinsya. Mabilis siyang dumaan sa mataong lugar, sumakaying tricycle diretso sa dormitoryo ni Mae. Malamig ang gabi sa Maynila, ang hangin ay humihuni sa matataas na gusali, ngunit hindi siya pinigilan. Sa kanyang isip, nawawala na sa kontrol ang lahat at hindi niya hahayaan ang kanyang sarili na mawalan ng lahat. Binuksan ni Mae ang pinto nang marinig ang katok. Hindi niya inakala na ang nakatayo sa harap niya ay ang kanyang ina. Malinaw na nakita sa kanyang muha ang pagkalito. Nanay, anong ginagawa niyo po dito? Hindi agad sumagot si Aling Nena. Itinula lang ang pinto at pumasok. Inilibot ang kanyang nga mata sa maliit at malinis na kwarto. Pagkatapos ay malamig na sinabi, hanggang kailan mo balak itago sa akin? Nakatayo lang si Mae, pakiramdam niya ay nahuli siya sa akto. Alam niyang ang kanyang ina ay hindi madaling magpalipas ng anumang bagay na may kinalaman sa kanyang paglihis sa plano. Umupo si Aling Nena sa gilid ng kama, hindi na nagpaligoy-ligoy. Nakita ko ang larawan mo kasama ang lalaking iyon. Sino yung Miguel na iyon? Nakakapit sa balikat, magkahawak kamay. Sa tingin mo wala akong nalalaman sa ginagawa mo? Yumuko si Mae at walang sinabi.
Bahagyang namula ang kanyang mukha hindi dahil sa kahihiyan kundi dahil sa pagkalito. Totoo ang tanong ko, May, balak mo bang iwanan si Mang Tonyo? Tumaas ang boses ni Aling Nena, nagsimulang kumislap ang kanyang mata sa galit. Balak mo bang maging asawa ng mahirap habang buhay? O dahil sa mukha ng lalaking iyon ay itatapon mo ang lahat ng pinahirapan ko sa loob ng maraming taon? Tumingin si May, namumula ang kanyang mata. Hindi ko po sinasadya, nanay, ngunit pakiramdam ko po ay hindi na kami nakakasundo ni Mang Tonyo. Totoo po na mahal niya ako, alam ko po. Ngunit hindi ko po siya mahal, pasasalamat lang po ang nararamdaman ko. Totoo po, ang pahayag na iyon ay nagpatampal kay Aling Nena sa mesa. Pasasalamat, pero iwan mo ganyan ang sinasabi mo sa akin. Sa tingin mo ba mahal kang batang lalaking iyon? Ano ang mayroon siya? Nasaan ang sasakyan niya? Nasaan ang savings account niya? Nasaan ang posisyon niya? Sa tingin mo ba makakakita ka paeng tulad ni Mang Tonyo? Nasaan ang utak mo? May umiyak si May, bumaksa ang luha sa kanyang pisngi. Tinalikuran niya ang kanyang ina, ngunit hindi siya sapat na malakas upang labanan ang masalitang parang talim na ibinato ang kanyang ina. Nanay, alam ko po ang gusto niyo, ngunit hindi po ako makapamuhay na parang anino sa bahay na iyon. Sa tuwing tatawag si Tio Tonyo, nakakaramdam po ako ng pagkakasala. Sa tuwing nakikita ko po ang masismis, pakiramdam ko po ay isa akong paninda. Naisip niyo po ba kung ano ang nararamdaman kung umiti si Aling Nena nang mapait ang kanyang mamata ay may pagamak? Pakiramdam, makakain ba ang pakiramdam? Hanggang ngayon ay nangangarap ka pa rin. Nagpakasakit ako ngang buong buhay ko, ngayon ay sa iyo na lang ako umaasa. Si Mang Tonyo ay kailangan lang tumango para sa kasal at ang lahat ay magiging sa iyo. Mula sa mansyon hanggang sa bank account. Tapos kung anong gusto mong gawin mo. Hindi mo man siya mahalin, ngunit kailangan mong maging matalino. Huwag mong hayaang sirain ng pag-ibig ang iyong kinabukasan. Mahigpit na kinuyom ni May ang kanyang kamay. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, natakot siya sa kanyang sariling ina. Ang babaeng nagpalaki sa kanya ang nagtipid ng bawat sentimo para bumili ng bigas at magluto ng lugaw para sa kanyang anak, ay ngayon ay naging isang nakakatakot na taong mapanlinlang, hindi na para sa kanyang anak kundi para sa plano ng ina. Wala na siyang idinagdag, tahimik lang siyang tinalikuran at lumabas. Naglakad siya sa gabi nang hindi alam kung saan siya pupunta. Gusto lang niyang takasan ang pagkabigla na pumipiga sa kanyang puso. Kasabay nito sa Batangas, binubuksan ni Mang Tonyo ang malumang text ni May. Ang text na tinatawag pa niya siyang Tio, pinakamamahal, pinahahalagahang matandang kaibigan. Binasa niya ang bawat linya, namumutawi ang kanyang mamata. Sa bawat pagbasa, lalo niyang nakikita na ang distansya sa pagitan nila ay hindi na 50 taon kundi isang karagatan na hindi niya kayang languin mag-isa. Binalak niyang tumawag, ngunit hindi na niya itinuloy. Natakot siyang marinig ang boses ni May nang wala na ang dating emosyon. Natakot siyang ang katotohanan ay mas malapit kaysa kailanman. Unti-unting lumalayo si May sa kanya, tahimik at mas malinaw kaysa kailanman. Matapos ang gabing iyon, umiwas si May sa kanyang ina. Idinahilan niya ang schedule ni klase, ang mga kaibigan at sadyang pinaikli ang kanyang text kay Aling Nena. Magulo ang kanyang isip. Sa isang banda ay ang pakiramdam ng pagkakasala kay Mang Tonyo na nagpapahalaga sa kanya ng buong pagmamahal ng isang lalaking nakaranas ng pagkawala. Sa kabilang banda ay ang hindi nakikitang presyon mula sa kanyang ina na tinitignan siya bilang huling pag-asa para magbago ang buhay. At sa gitna ay si Miguel, ang taong nagpatibok sa puso ni May sa paraan ng isang 18 taong gulang na dalagang unang umibig. Nang hapong iyon, naghihintay si May kay Miguel sa harap ng gate ng dormitoryo. Hindi tulad ng kanyang karaniwang nagniningning na mukha, siya ay tahimik at nag-aalala. Dumating si Miguel, hawak ang isang bag ng kakanin at nakita ang nakasimangot na mukha ni May. May problema ba? Hindi sumagot si May. Hinila lang niya ito upang umupo sa bench sa bakuran. Maya-maya nagsalita siya, kung sasabihin kong may nakasama, akong matandang lalaki, napakalaki ng agwat ng edad namin at nabuhay ako na parang asawa na walang formalidad. Gusto mo pa rin ba akong ligawan? Bahagyang nagulat si Miguel. Nanahimik siya ng ilang segundo, ang kanyang mamata ay naguguluhan ngunit mabilis na naging kalmado. Inilagay niya ang kamay sa balikat ni May at mahinang sinabi, akala mo ba wala akong alam mula sa cellphone na ginagamit mo sa bag sa bangkar? Hindi ako bulag. Ngunit hindi kita kailanman minamaliit dahil kung totoo ang damdamin mo, wala lang ang nakaraan. Yumuko si May, tahimik na bumagsak ang luha.
Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng ilang buwan nakaramdam siya na may taong tumatanggap sa kanya hindi dahil sa kanyang hitsura, hindi dahil sa pagkalkula kundi dahil sa kanya mismo kasama ang lahat ng kanyang sakit at pagdurusa. Miguel, pagod na ako, hindi ko alam kung paano pa ako mabubuhay. Ang nanay ko si Tio Tonyo, lahat ay parang isang patibong na ako mismo ang pumasok. Hindi na ako ang dating mae. Niyakap siya ni Miguel ng mahigpit. May ka pa rin, kailangan mo lang pumili ng tamang landas at sa lahat ng iba pa narito ako. Nang gabing din iyon, isang masakit na pagkakataon ang nangyari. Si Mang Tonyo sa isang pagkakataon na nagbabrowse sa Facebook gamit ang kanyang lumang cellphone, hindi sinasadyang nakita ang larawan ni Ma at Miguel na kinunan sa isang kapihan, hindi mula sa personal na account ni Mae kundi mula sa account ng isang kaibigan niya na may buong pangalan at maikling caption, "Pinakamagandang makasintahan sa journalism department." Ang larawan ay parang sampal sa tiwala ni Mang Tonyo. Sa larawan, malawak na nakangiti si Mae, kumikislap ang kanyang mamata, bahagyang nakasandal ang kanyang mukha kay Miguel na ang kamay ay nakalagay sa balikat niya. Isang pamilyar na kilos na tila matagal na silang makasama. Hindi agad nagalit si Mang Tonyo. Sa halip, tahimik siyang nakaupo at maingat na pinagmamasdan ang bawat detalye, bawat anggulo ang larawan, bawat emosyon na malinaw na kita sa mukha ni May, isang bagay na hindi niya nakita sa loob ng isang buwan. Hindi siya tumawag o nag-text, ngunit ng gabing iyon sa kauna-unahang pagkakataon, binuksan niya ang lock drawer na matagal nang sarado kung saan nakatago ang makontrata, savings accounts at isang hindi pa napirmahang draft na testamento. Sa draft ng testamento na iyon, malinaw na nakasulat ang pangalan ng benepisyaryo, May Santos, ipinanganak 2007, anak ni Aling Nena. Nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ang ballpen, ngunit sa halip na pirmahan, inilapag niya ito at nagbuntong hininga. Kinabukasan, tinawagan niya ang isang matalik na kaibigan. Si Attorney Reyes, isang retiradong abogado. Sa barangay ay inimbitahan niya sa bahay para uminom na tsa. Attorney Reyes, sabi niya sa kalmadong boses, kung ang isang matandang lalaki ay ibinigay ang lahat ng kanyang tiwala sa isang tao, ngunit pagkatapos ay nalaman na siya ay niloko, mayroon bang paraan upang protektahan ang ari-arian nang hindi sinasaktan ang sarili? Tiningnan ni Attorney Reyes si Mang Tonyo, ang kanyang mamata ay nag-aalala. May duda ka ba kay May? Hindi direktang sumagot si Mang Tonyo, umiling lang siya. Hindi ko gusto magduda, ngunit minsan mas masakit ang katahimikan ng taong mahal mo kaysa sa mismong pagtataksil. Bumuntong hininga si Attorney Reyes. Ang kwento ni Mang Tonyo ay hindi na pribadong usapin sa pagitan ng isang matandang lalaki at isang dalaga. Ito ay nagiging mas malaking lamat at kung hindi mag-ingat, maaring maging napakamahal ang halaga para sa isang napakabait na puso. Matapos ang pag-usap nila ni Attorney Reyes, gumaan ng kaunti ang pakiramdam ni Mang Tonyo. Sa buong buhay niya sa pagnenegosyo, wala siyang pinayagang makaloko o makalamang sa kanya. Ngunit sa usapin ng pag-ibig, naging masyado siyang madaling maniwala, tulad ng isang binatilyong unang umibig. Nagsimula siyang lumayo, hindi na tumatawag kay May, hindi na rin nagtatanong tulad ng dati. Sa halip, hiniling niya kay Attorney Reyes na humanap ng isang dating kakilala sa Maynila na isang pribadong investigador upang kumpirmahin ang impormasyon tungkol sa isang binata na nagngangalang Miguel na kaeskwela ni May. Ayaw niyang gawin ito. Pakiramdam niya ay isa siyang espiya, ngunit naintindihan niya na kung patuloy siyang magtitiwala ng walang tanong, ang halagang babayaran ay maaring ang natitirang bahagi ng kanyang buhay. Kailangan niyang malaman kung sino talaga ang mahal ni May, siya o ang binata na lumitaw sa kanyang likuran nang wala pang isang taon. Pagkalipas lang ng 3 araw, dumating ang resulta. Si Miguel ay si Miguel Tan, 20 taong gulang, second-year college student. Katamtaman lang ang estado nga pamilya niya. Ang kanyang magulang ay mga manggagawa sa isang opisina sa Laguna. Walang sariling sasakyan, walang sariling bahay, nakatira kasama ang kanyang mga kaibigan sa isang inupahang apartment madaldal. Nakaroon ng hindi bababa sa 2 relasyon sa universidad at dating, inakusahan ng dating girlfriend na ng babae, ngunit hindi nabiya ng disiplina dahil walang konkretong ebidensya. Sa ibabaan ulat ay may 2 larawan. Ang isa ay si Miguel at May na magkatabi sa isang kainan sa gabi. Ang isa pang larawan ay sila ay nayakapan sa isang maliit na eskinita malapit sa dormitoryo sa gitna ng malabo na ilaw ng kalsada. Nanahimik si Mang Tonyo.
Hindi bastos ang larawan, hindi masyadong intimate, ngunit ang natural na kilos na iyon ang nagpasakit sa kanya. Malinaw na hindi pinilit si Mai masaya pangasya. Ikinuyom niya ang larawan, bumuntong hininga na tila inalis ang daan-daang kilo ng bigat. Samantala sa Maynila si Mai ay nasa matinding pagdurusa. Matapos umuwi si Aling Nena sa probinsya, nabuhay siya sa patuloy na pakiramdam nga pagkakasala. Umiwas siya kay Miguel, hindi na nag-text ng madalas tulad ng dati. Hindi niya sinabi ang dahilan, ngunit naintindihan ni Miguel. Isang gabi kusang inanyayahan niya si Mai sa tabing ilog. Banayad ang ihip ng hangin, kumikinang ang tubig sumasalamin sa malabong dilaw na ilaw. Tiningnan ni Miguel si Mai nang walang ngiti, nagtanong lang, hindi mo pa rin siya makalimutan, hindi ba nanahimik si Mai? Hindi niya alam kung paano sasagutin ng tama. Si Mang Tonyo ang pinakamabait na lalaki na kanyang nakilala, ngunit si Miguel naman ang nagpatibok sa kanyang puso. Hindi kita sinisisi, ngunit ayoko nang maging tagapagitna. Kung hindi mo pa siya nakakalimutan, bumalik ka na sa kanya. Nagulat si Mai, hindi niya inakalang sasabihin iyon ni Miguel. Akala niya magagalit siya, pipigilan siya, ngunit hindi umatras siya at binigyan siya ng pagpipilian. Pagdating sa kwarto, napasupsop si Mai. Sa kamamagulo ang kanyang isip sa mga makakapatong na alaala nang si Mang Tonyo ay naghihintay sa kanya sa ulan para lang madala ng baon ng matiyaga niyang itinatanim ulit ang paboritong bulaklak ni Mai nang isinulat niya ang kanyang pagbati sa pagkapasa ni Mai sa kolehiyo na may medyo nanginginig na sulat kamay. Tapos ang imahe ni Miguel bata masigla na nagbibigay sa kanya ng pakiramdam na nabubuhay siya ng toto sa kanyang edad. Kinabukasan biglang nakatanggap ng text si Mai mula kay Mang Tonyo. Kung libre ka ngayon, inaanyayahan kitang umuwi sa probinsya. May ilang bagay akong gustong ibigay sa iyo ng personal. Paulit-ulit na binasa ni Mai ang text. Matagal na rin nang huling nag-text si Mang Tonyo. Ang salita ay malumanay pa rin tulad ng dati, ngunit may naramdaman siyang kakaiba tulad ng isang paalam. Nang hapong iyon, sumakay siya ng bus pauwi sa Batangas. Pagkapasok niya sa gate ng mansyon, nakita niya si Mang Tonyo na nakaupo sa likod hardin, hawak ang isang tiyachup, malalim ang kanyang tingin. Nag-alangan na lumapit si Mai, nandito na po ako. Hindi agad lumingon si Mang Tonyo. Dahan-dahan siyang nagbuhos ng saa sa isang tasa at inilagay sa tabi ng batong mesa. Umupo ka at inumin ang huling tasang tasa. Nagulat si Mai, naramdaman niyang kumirot ang kanyang dibdib. Lumingon si Mang Tonyo sa kanya, ang kanyang mata ay hindi na ang banayad na pag-ibig, kundi ang tingin ng isang taong nakalampas na sa bagyo. Alam kong nakapili ka na hindi mo na kailangan magsinungaling, hindi ako nagagalit, ngunit sana ay huwag mo akong ituring na stepping stone para sa iyong bagong buhay. Nangingini na binuksan ni Mai ang kanyang bibig upang magpaliwanag, ngunit itinaas na niya ang kamay upang senyasan siya. Wala kang utang sa akin, ngunit sa tingin ko mula ngayon dapat nating tahakin ang sariling landas. Hindi ako magpipigil. Ibinigay niya sa kanya ang isang sobresalop, nito ay isang file na mga dokumento at isang bank card. Kaunting paalam na regalo, narito ang matrikula para sa 4 na taon sa kolehiyo, malinaw, walang utang ang sinuman sa sinuman. Umiyak si Mai, hindi pa siya nakakapagsalita. Tumayo na si Mang Tonyo at tinalikuran siya upang pumasok sa bahay. Nagsara ang kahoy na pinto sa likod niya at isang kabanata sa buhay ng 18 taong gulang na dalaga ay opisyal ding nagsara. Nanatili si Mai sa loop na bus pabalik sa Maynila. Ang kanyang mamata ay nakatingin sa labas ng bintana. Malabo ang kalangitan sa gabi, ang mailaw ngalsada ay dumaraan na tila nagdadala ng mga alaala na nangyari lang sa Batangas. Ang masalita ni Mang Tonyo ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Hindi ako magpipigil. Hindi pa niya nakita si Mang Tonyo na ganon katatak, walang galit, walang pagsisisi, tanging ang katahimikan ng isang taong nawalan ng pag-asa. Ang sobre sa kanyang bag ay mabigat na parang bato, hindi pa niya nangahas buksan. Alam niyang sa loob nito ay ang lahat ng pinanghawakan niya para sa kanya na may pagmamahal at pagpapakawala. Hindi niya maintindihan kung bakit ganun kasakit ang kanyang puso, gayong ang taong tinutukoy niya ay si Miguel, ang taong nagparamdam sa kanya na nabubuhay. Siya nang toto sa kanyang kabataan. Ngunit pagkapasok niya sa kanyang inupahang kwarto, pakiramdam niya ay isa siyang estranghero sa sarili niyang mundo na kanyang pinili. Napopo siya sa sahig, humagulgol na parang bata na nawalan ng pinakamahalagang bagay na hindi niya alam kung makukuha pa niya. Nag-vibrate ang cellphone text mula kay Miguel, kumain tayo mamaya, miss na kita. Hindi sumagot si Mai. Pinatay niya ang cellphone na kumot at hindi na kinain ang pagkain.
Nanatili siyang nakakuyakoy hanggang umaga walang laman ang kanyang kalooban. Samantala sa Batangas halos mabalif si Aling Nena nang malaman ang nangyari. Nakatanggap siya ng tawag mula kay May kinabukasan. Ang boses ng kanyang anak ay pagod at mahina. Nanay, tapos na po kami ni Tio Tonyo, huwag na po kayong pumunta doon. Natigilan si Aling Nena, nanginginig ang kamay habang hawa ang cellphone. Nang mahimasmasan sumigaw siya sa kwarto. Tanga, sinira mo ang lahat. Hawak ko na ang lahat tapos itatapon mo lang dahil sa isang bata. Ang galit niya ay hindi lang dahil sa material na pagkawala kundi mas malalim pa ang pakiramdam ng kabiguan. Ang buong plano na inakala niyang magaganap sa halos isang taon ang paggawa sa kanyang anak na isang ginang na bilyonaryo, ang pagbabago ng buhay ng buong pamilya ay gumuho dahil lang sa isang pagkakamali sa emosyon. Agad niyang tinawagan si Miguel, ang kanyang boses ay puno ng utos. Makipakita ka sa kanya, agad bawiin ang lahat ng kaya mong bawiin. Hindi ako papayag na matalo ng ganito. Sa kabilang linya nanahimik si Miguel ng ilang segundo, pagkatapos ay ngumiti ng mapait. Kalma lang kayo tita, mahina ang loop ng bata, alam ko, ngunit hindi pa nawawala ang lahat, marami pang paraan para mabawi. Ang boses na iyon ay malumanay ngunit punong kalkulasyon, malayo sa mainit at matamis na binata na kilala ni May. Wala na siyang idinagdag ngunit sa kanyang isip ay matagal na niyang may plano. Nang hapong iyon lumitaw si Miguel sa pintong kwarto ni May na may dalang buket at isang bag ng mainit na pagkain. 3 beses siyang kumatok bago lumabas si May, nakasuot pa rin ng pajama na mumukto. Ang mga mata dahil sa kakulangan ng tulog at ang kanyang mukha ay payat na parang bagong galing sa sakit. Pumasok si Miguel, malumanay ang boses, alam ko. Ang nangyari, ayos ka lang ba? Umupo si May at walang isinagot. Inilapa ni Miguel ang bag ng pagkain sa mesa, hinila ang upuan at umupo sa tapat niya, marahang hinawakan ang kamay niya. Patawad kung dahil sa akin ay nalito ka. Ngunit narito ako hindi para mangbintang. Narito ako para samahan ka kahit wala ka ng anumang hawak, walang bahay, walang ari-arian, mananatili ako sa tabi mo. Kung 1 buwan pa lang ang nakakaraan ang masalitang iyon, tiyak na maantik si May. Ngunit ngayon ay umalingaw-ngaw ito na parang isang paulit-ulit na recording, walang emosyon, walang katapatan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Miguel. Kung wala na akong anumang hawak, mananatili ka pa ba? Bahagyang natigilan si Miguel, 1 segundo lang ngunit sapat na para mapansin ni May ang pag-aalangan. Napatawa siya, isang tuyo at putol-putol na tawa. Magaling kang umarte, mas magaling ka pa kaysa sa nanay ko. Nagdilim ang mukha ni Miguel. Sa kauna-unahang pagkakataon nawala ang kanyang karaniwang kabaitan at napalitan ito ngang lamig. Sa tingin mo mahal kita dahil sa pera, huwag mo akong isali sa palabas ninyo ngang nanay mo. Pinili mong iwanan ang matandang iyon, hindi kita pinilit, ngunit huwag mong isipin na lahat ng tao ay tanga dahil mahal ka. Nagulat si May, hindi pa niya narinig si Miguel na nagsalita ng ganoong tono, bawat salita ay parang hagupit sa kanyang puso. At naintindihan niya na mula sa sandaling ito nag-isa na siya. Itinulak siya ng kanyang ina, palayo, niloko siya ng taong pinakakatiwalaan niya. Samantala ang lalaking tapat sa kanya ay tahimik na tumalikod. Ang lahat ng landas na kanyang pinili ay ngayon ay patungo sa dead end. Pakalipas ng 3 araw matapos ang mabigat na pag-uusap nila ni Miguel, hindi pa rin umaalis si May sa kanyang inuupahang kwarto. Namuhay siya sa isang estado ng kalituhan tulad ng isang anino, patay ang cellphone nakakandado. Ang pinto ng kwarto, ang ma-instant noodles, ay nakakalat sa gilid ng cabinet. Ang mahindi na labhang damit ay nakasalansan, walang dumalaw, walang tumawag para magtanong, walang ina, walang Miguel, walang Mang Tonyo. Isinugal niya ang lahat at ngayon ang natitira ay isang nakamamatay na katahimikan. Nang gabing iyon binuksan ni May ang sobre na ipinadala ni Mang Tonyo na tila ang huling patalim sa kanyang dumudugong puso. Sa loob ay isang file ng dokumento sa matrikula, isang bank card na may halagang 300 milyong piso at isang sulat kamay na may medyo nanginginig na sulat kamay. Mahal kong May, hindi ko alam kung ano ang isusulat kundi pasasalamat. Salamat sa pagpasok sa buhay ng isang matandang lalaki tulad ko kahit panandalian lang. Sa tuwing nakikita kitang umiti, pakiramdam ko ay muling nabubuhay. Ngunit naintindihan ko na walang sinuman ang makapagpipigil sa isang munting ibon sa hawla habang buhay, lalo na kung sapat na ang kanyang mapakpak para lumipat ng malayo. Hindi ko pinagsisisihan ang paralalo na ang pag-ibig. Nagsisisi lang ako kung sana ay naging mas tapat ka lang kaunti, marahil ay mas masaya ako ng buo. Naway maging sapat ang iyong lakas upang mabuhay ng buo sa iyong buhay, Mae.
Humagulgol si Mae sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niyang tunay siyang masisisi. Hindi dahil sa minahal niya si Miguel kundi dahil itinuring niya ang pagmamahal ng isang mabait na lalaki bilang isang pagpipilian at hindi isang pagpapahalaga. Tinawagan niya ang kanyang ina, walang sumagot. Tinawagan niya ulit, wala pa ring sumagot, nagpadala ang text. Nakamali po ako nanay. Ngunit lumitaw lang ang send at walang seen. Nang sandaling iyon napatanto ni Mae na tuluyan ng putol ang komunikasyon ni Aling Nena. Isang lami na tila gusto rin siyang itawil ng kanyang ina. Ang anak na sumira sa plano na pagbabago na buhay na kanyang inasam sa loob ng 10 taon. Samantala si Miguel, matapos ipakita ang tunay niyang ugali, ay hindi na bumalik, hindi na makapagpadala ng text at ang kanyang Facebook account ay nakatakda sa pribado. Gustong sisihin ni Mae ngunit ang kanyang puso ay lumamig na. Naintindihan niya na hindi kailanman naging totoo si Miguel. Ang pagmamahal na sinabi niya ay isang disguise lang para sa isang balakin. Marahil ay siya mismo ang nag-isip nito o marahil ay konektado rin sa kanyang sariling ina. Kasabay nito sa Batangas mas naging sarado si Mang Tonyo. Ang maumagang nagkakape ay tahimik, na wala na rin ang amoy ng kakanin na gusto ni Mae. Ang punoeng suha sa bakuran ay hitik sa bunga ngunit hindi niya napinansin. Ang mansyon ay malaki ngunit ngayon ay parang isang hawla na nagkakadena sa kanya sa mga alaala. Isang hapon sa simula ng taglamig nagdesisyon si Mang Tonyo na gumawa ng isang bagay na tila sumasalungat sa kanyang sarili. Tinawagan niya ang isang kakilala sa Maynila at humingi ng tulong upang alamin ang sitwasyon ni Mae, hindi para kontrolin kundi para malaman kung maayos pa rin ang kalagayan ng bata. Ilang oras lang nagulat ang kaibigan na ilang araw nang hindi pumapasok si Mae sa klase. Hindi lumalabas ng kanyang inupahang kwarto, payat ang mukha at walang dumadalaw. Maraming ka-roommate ang nag-aalala na may mga palatandaan ng depression. Sinabi ngang isang babaeng kaibigan na si Mae ay dating masigla at masaya ngunit mula nang hiwalayan ang isang tao tila nagbago siya. Nanahimik si Mang Tonyo. Hindi siya isang santo para patawarin. Ang isang nagtaksil ngunit hindi rin niya kayang balewalain nang malaman niya na ang dalaga na dating tumatawag sa kanya entiyo ay nakikipaglaban sa mga kahihinatnan ng kanyang sariling pagkakamali. Sa kabilang lahat, minahal niya ito ng toto, walang hinihingi, walang kinakalkula. Nagbook siya ng tiket sa bus at tahimik na pumunta sa Maynila. Nang gabing iyon, tahimik na nakahiga si Mae nang marinig ang katok sa pinto. 3 katok pagkatapos ay huminto. Pagkalipas ng ilang sandali ay 3 katok ulit, hindi tulad ng katok ng kanyang maka-roommate. Hindi tulad ng katok ni Miguel. Tumayo siya at lumabas, bahagyang binuksan ang pinto at natigilan siya. Nakatayo doon si Mang Tonyo, medyo payat kaysa dati, mas maputi ang buhok ngunit ang kanyang mata ay tulad pa rin ng dati, banay at mabait at may matinding lungkot. Nanlaki ang mga mata ni Mae, nanginginig ang kanyang labi. Tiyo, wala siyang sinabi, itinaas lang niya ang isang bag ng mainit na lugaw at isang kahon ng gatas. Ang kanyang mata ay nakatingin sa kanya nang walang galit, walang pagkabanyaga, kundi ang tingin ng isang ama na nakatingin sa kanyang anak na bagong bagsak at nakabaluktot sa pintuan ng kanyang sariling bahay. Alam kong hindi mo na ako kailangan, ngunit kung ituturing mo pa akong dating, nagmamahal sa iyo, kumain kang kahit anong bagay para lumakas. Umiyak si Mae na paluhod sa sahig, niyakap ang kanyang mabinti. Nagkamali po ako, talagang nagkamali po ako. Tahimik na yumuko si Mang Tonyo, inilagay ang kamay sa kanyang balikat, walang sinabi. Marahil naintindihan din niya na mayroong mga pagkakamali na hindi na kayang ayusin, ngunit karapat dapat pa ring patawarin kung nakakaramdam ang isang tao ng sakit kapag siya ay nadapa. Nakaupo si Mae sa likurang upuan ng sasakyan, nakasandal ang kanyang ulo sa balikat ni Mang Tonyo. Ang kanyang mata ay namumula at mamasa-masa pa rin matapos ang mahabang gabi ng kakulangan ng tulog. Wala siyang sinabi, hinawakan lang ng mahina ang kanyang damit tulad ng isang bata na nakatakas sa masamang panaginip. Nanahimik lang si Mang Tonyo, hindi nagtanong, hindi binuksan ang lumang usapan, nakatuon lang sa pagmamaneho ng dahan-dahan sa mga daan na punong dahon. Umilwi ang dalawa sa Batangas isang umaga na may hamog. Ang bukit sa harap ng gate ng mansyon ay amoy tuyong, dayami pa rin ang punongang suha ay naglalaglagan pa rin ang madahon sa hangin ng taglagas at ang mapunongang betelnut sa harap ng bahay ay matangkad pa rin at nag-isa tulad ng damdamin ng lalaking sanay sa kalungkutan. Inilagay si Mae sa kanyang dating kwarto, ang kwartong dating inilaan para sa kanya
Ang bedsheet ay kulay lila pa rin na kanyang pinili. Ang maliit na bookshelf ay nasa tabi pa rin ng bintana sa itaas. Ay nakasalansan pa rin ang ilang romance novels na kanyang dinala mula sa kapihan. Lahat ay tila hindi nagbago, tanging ang puso ng tao ang umikot at bumalik na puno ng bilat. Ipinatingin ni Mang Tonyo si Mai sa isang general medical check-up. Hindi naman masyadong masama ang resulta, ngunit sinabi ng doktor na may palatandaan siya ng mental breakdown. Kailangan niya nga pahinga, iwasan ang negatibong pag-isip. Tahimik siyang tumango, hindi sinabi kanino man na gising siya hating gabi para lang marinig ang regular na pahinga nito sa labas ng sala. Samantala nagsimulang mamuhay si Mai na parang ibang tao, bihira nang magsalita, umiwas sa social media, hindi na gumagamit ng cellphone. Nag-alaga siya ng mga halaman sa hardin, tinutulungan si Mang Tonyo sa pagluluto, nagbabasa ng libro, paminsan-minsan ay namumulot pang basura sa paligid ng kalsada ng baryo bilang isang tahimik na paraan ng pagtubos. Ang mga tao sa barangay ay nagulat sa simula, ngunit pagkatapos ay tinanggap din ang pagbabalik ni Mai. Sinasabi nila sa isa't isa ang batang ito ay hindi naman masama, mabuti na lang at may puso at damdamin si Mang Tonyo. Ngunit nang magbigay ang langit ng kaunting kapayapaan, nagsimula na namang dumating ang bagong pagsubok. Sa pagkataong ito ay nagmula sa dilim na hindi inakala ng dalawa. Si Miguel sa Maynila, matapos mawala hindi siya lumayo kay Mai dahil sa sakit. Sa totoong sinusubaybayan niya ito mula sa malayo. Sa pamamagitan ng isang kaibigan na dating ka-roommate ni Mai. Alam niya na umuwi na ito sa probinsya at may mahalagang impormasyon. Bumalik na ang matanda at sinundo pa siya, inaalagaan na parang prinsesa. Sumingkit ang mamata ni Miguel, na pangiti siya. Sa simula hindi naging tapat si Miguel. Nakilala niya si Mai sa pamamagitan ng hindi direktang pagpapakilala mula mismo kay Aling Nena. Nang makita niyang nagsimulang lumayo si Mai kay Mang Tonyo at nakaroon ng damdamin para sa binata. Sa halip na ipagbawal, nilapitan niya ito, tinawagan si Miguel at nangako ng komisyon kung magiging maayos ang lahat. Ang kanilang layunin ay hilahin si Mai palayo kay Mang Tonyo, mawalan itong tiwala at pagkatapos ay bumalik upang humingi ng paumanhin. Pagkatapos ay mungkahi ang paglilipat ng ari-arian ayon sa pangako ng pag-ibig. Ngunit nabigo ang plano dahil masyadong nagmadali si Miguel at hindi madaling kontrolin si Mai tulad na inaakala ng kanyang ina. Ngayon ay wala na sa kontrol ni Aling Nena ang lahat at si Miguel naman ay galit na galit. Nagsimula siyang mag-text kay Mai mula sa banayad hanggang sa panunuya, pagkatapos ay pagbabanta. Sa tingin mo ba tapos na ang lahat dahil pinatawad ka niya? Akala mo mahal talaga kita, Mai, manggalarawan at video ako. Ayaw mong malaman ni Mang Tonyo ang lahat ng sinabi mo tungkol sa pera niya. Hindi ba namutla si Mai nang basahin ang mga text na iyon? Dali-dali niyang pinatay ang cellphone, inalis ang SIM card at binura ang mga social media account. Ngunit huli na ang lahat. Nagsimula na si Miguel na magpakalat ng ilang anonymous na chismis sa social media. Isang 18 taong gulang na dalaga na gold digger, isang matandang lalaki na inuto isang pag-ibig na transaksyon lamang. Wala pang 24 oras, nagsimulang muling mag-post ang ilang tabloid sites. Kahit hindi malinaw na binanggit ang pangalan, madali para sa netizens na malaman ang mabakas. Nakagulo ang buong barangay, nagsismisan ang makapitbahay. Ang mamay simpatya ay nag-alala, ang mamay masamang bibig ay nanuya. Labis na natakot si Mai, nakulong siya sa kwarto, nanginginig na tila tinalikuran ng buong mundo. Wala na siyang luha na maiyak. Nalaman ni Mang Tonyo ang nangyari nang ipadala ng isang kaibigan ang link ng artikulo kasama ang mensahe. Nakakagulo na sa labas, ano ang balak mo? Hindi siya nagalit kay Mai o nahiya, bumuntong hininga lang siya. Ngunit sa pagkakataong ito hindi niya piniling manahimik. Tinawagan niya ang abogado, hiniling niya sa isang tao na kolektahin ang ebidensya ng mga account na nagpapakalat ng maling impormasyon at subaybayan ang numero ng cellphone ni Miguel. Pagkatapos ay pumasok siya sa kwarto ni Mai, malumanay na sinabi, hindi mo na kailangan magtago, oras na para lumaban tayong makasama. Ang bagyong sismis ay hindi dumating na may kidlat kundi tahimik na parang isang lihim na alon na kumalat sa buong social media. Kahit walang direktang binanggit ang pangalan, ang mga larawan, lugar at malalaswang pahiwatig ay nagpalinaw sa matatalinong tao kung sino ang matandang bilyonaryo na niloko sa pag-ibig ng isang dalaga na pinag-usapan ng lahat. Sa Batangas, nagsimulang magbulungan ang ilang kapitbahay sa likod ni Mang Tonyo tuwing lumalabas siya sa palengke o dumadaan sa kapilya ng baryo. Mayroong mga nakikiramay, ngunit marami rin ang matagal nang nainggit na nakaroon ng pagkakataong magpakasaya. Si Mai naman ay halos bumaksak.
Namuhay siya ng sarado, hindi nangahas lumabas ng gate, hindi nangahas magbukas ng cellphone. Inakala niya na siya ay sapat na malakas, ngunit nang harapin niya ang pangmamalit ng publiko, nalaman niya kung ano ang tunay na kalungkutan. Ngunit hindi pinili ni Mang Tonyo ang yumuko. Nagsimula siyang gawin ang pinakamahusay niyang alam, ang paharap sa problema ng may lohika. Sa tulong ni Attorney Reyes at ng ilang matatandang kaibigan sa batas, kinolekta niya ang lahat ng banta mula kay Miguel Inisafe. Ang maling post, kinumpirma ang account na nag-post, at ang pinakamahalaga, nakuha niya ang bank account number ng isang individual na nasa likod ng pagbabayad upang ikalat ang nilalaman. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Aling Nena. Lumalabas na matapos putulin ang komunikasyon ni May, hindi sumuko si Aling Nena sa kanyang ambisyon. Nilapitan niya si Miguel at hiniling na gumawa ng paraan upang puwersahin si Mang Tonyo na ilipat ang ari-arian. Ngunit nang lumabas sa kontrol ang lahat, humingi ng karagdagang pera si Miguel. Hindi pumayag, pinutol ni Aling Nena ang komunikasyon, at mula noon nagsimula siyang magpakalat ng gasismis upang siraan si May at si Aling Nena na may intensyong mangikil pang pra. Matapos makumpleto ang lahat ng ebidensya, gumawa si Mang Tonyo ng isang diretsong desisyon, kasuhan si Miguel ng paninirang puri at pangingikil kasabay ng pahahay ng reklamo laban kay Aling Nena dahil sa pakikipagsabuatan. Nang gabing iyon, umupo siya sa hapagkainan kasama si May sa isang simpleng hapunan, kalabasang sabaw, isdang pinaksiw at pinakuluang kangkong. Ngunit mabigat ang atmosfer. Hindi mo na kailangan humingi ng paumanhin, sabi ni Mang Tonyo sa malalim na boses. Ngunit kailangan mong maging matapang na tumayo bilang saksi dahil ang katotohanan ay kailangan may balik sa tamang pangalan. Tumingin si May, ang kanyang mata ay natatakot pa rin. Kung idedemanda ko ang nanay ko, tao pa ba ako? Tiningnan niya ito ng matagal, pagkatapos ay sinabi, ang isang tunay na tao ay ang taong nangahas mamuhay ng tama kahit na ang nakamali ay kapamilya. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagiging kasabwat, at ang pagmamahal ay hindi nangangahulugang hayaang sirain ka ang ibang tao. Nanahimik si May. Buong gabing iyon nakaupo siya sa veranda at inaalala ang lahat, mula sa unang pagkikita nila ni Mang Tonyo sa maliit na kapihan hanggang sa unang hapunan sa hardin ng orkidyas. Pagkatapos ang banayad na tingin na ibinigay nito sa kanya nang ibigay ang buket ng bulaklak bilang pagbati sa kanyang pagkapasa sa kolehiyo. Lahat ng iyon ay yon totoo. Ang pagmamahal niya sa kanya ay totoo. Kinabukasan, kusang loob siyang pumunta sa opisina ni Attorney Reyes. Pinirmahan niya ang affidavit, kinumpirma ang ginawa ng kanyang ina at ni Miguel. Ang bawat stroke ng panulat ay isang hiwang, ngunit isa ring hakbang sa pagpapagaling ng kanyang sarili. Kasabay nito, sa Maynila, opisyal na ipinatawag si Miguel sa istasyon ng pulisya sa distrito. Samantala, biglang lumitaw si Aling Nena sa gate ng mansyon ni Mang Tonyo isang tanghali. Payat siya, nakasuot ng simpleng damit, wala na ang kanyang dating matalas na hitsura. Pagkakita kay May, sumigaw siya, "Totubang kakampi ka sa matandang iyan? Itinuturing mo na akong kalaban, May?" Lumabas si May sa franda, ang kanyang mata ay matapang na hindi na natatakot. "Kayamanan ang kinakampihan ninyo, nanay, ako naman ay ang aking sarili." Sumugot si Aling Nena upang sampalin siya, ngunit mabilis na lumabas si Mang Tonyo at humarang sa harap ni May. "Sino ang gusto mong sampalin ako? Ang anak mo ay hindi na isang piyesa sa iyong chessboard." Natigilan si Aling Nena. Sa harap niya ay isang ganap na ibang May, hindi mahina, hindi sumusuko, kundi isang dalaga na nangahas putulin ang ugnayan ng dugo kung ito ay nagbibigay sa kanya ng sakit. Umalis siya sa galit at hindi lumingon. Tiningnan ni May ang kanyang pag-alis, kumirot ang kanyang puso, ngunit hindi siya umiyak dahil sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay. Alam niyang lumalakat siya sa kanyang sariling mapa. Isang linggo pagkatapos isumite ni Mang Tonyo ang reklamo, nagsimulang makuha ng kaso ang atensyon ng media. Isang kagalang-galang na online news site ang nagumpisa sa isang medyo malumanay, ngunit nakakapukaw ng interes na headline. Ang nakakaantik na kuwento ng isang biyudo na nagpatawad sa isang dalaga na nagtaksil sa kanya. Ano ang nasa likod nito? Hindi binanggit ang maapangalan, ngunit ang paglalarawan ng maatawhan at sitwasyon ay lubhang katulad ni Mang Tonyo at May. Kakaiba sa pagkakataong ito ay hindi na kasing agresibo ang reaksyon ng publiko tulad ng dati. Marahil dahil sa kalmado at makataong kilos ni Mang Tonyo na nagpaisip sa mga mambabasa. Nagsimulang magbago ang mga komento sa ilalim ng artikulo. "Napakabait niya, tunay na isang taong nakaranas na. Kahit nakamali ang bata, mahalaga na marunong siyang magbago."
Sana walang mga pipas sa kanya. Tunay na mapagpatawat. Naya ako habang binabasa. Mabilis na kumalat ang opinyong iyon tulad ng malamig na hangin sa mainit na araw ng taginit. Maraming iba pang online sites ang nagsimulang lapitan si Attorney Reyes upang alamin ang higit patungkol sa kaso. Ngunit pinanatili ni Mang Tonyo ang kanyang prinsipyo walang panayam, walang personal na pagbabahagi, hiniling lang sa media na magbigay ng tapat na balita upang protektahan si Mae. Samantala si Mae matapos harapin ang kanyang ina at pumirma sa affidavit tila lumabas na sa kanyang dating shell. Hindi na siya ang inosenteng 18 taong gulang na dalaga, hindi na rin siya isang papet sa kamay ng iba. Kusang loob siyang bumalik sa paralan at humingi ng pahintulot upang bumawi sa mga hindi natapos na kurso. Sa simula ilang mapanuring tingin pa rin ang bumalik sa kanya ngunit hindi nagpaliwanag si Mae. Nag-aral lang siya ng tahimik at masipag. At pagkatapos ay may nangyaring hindi inaasahan. Isang propesor sa universidad na tahimik na sumubaybay sa buong insidente sa pamamagitan ng balita ay nominado si Mae para sa isang espesyal na scholarship mula sa isang charitable foundation na itinatag ng madating estudyante mismo. Ang mga kondisyon ay hindi lang akademiko kundi maging ang pagsisikap na malampasan ang mapagsubok at aktibong pagbibigay kontribusyon sa komunidad. Inanyayahan si Maisa, isang panayam, hindi siya nagatubiling ikwento ang kanyang kwento, nang buo ang kanyang pagkakamali, ang kanyang kahinaan, at ang kanyang pagsisikap na magbago. Nang matapos na nahimik ang buong panel ng panayam, walang nagreklamo, tanging isang babaeng hurado ang marahang, nagsabi ang pagkakasabi mo ng toto ay hindi madali. Naniniwala ako na hindi ka nababalik sa dating landas. Yumuko si Mae at maluhaluhang nagpasalamat. Samantala nagsimulang harapin ni Miguel ang mga kahihinatnan. Matapos ipatawag ng pulisya, sinubukan niyang magpakalma at sinabing sismis lang iyon sa internet, counting paglalaro lang, ngunit sa buong ebidensya mula kay Mang Tonyo, lalo na ang text message ng pagbabanta at bank statement na nagpapakita ng pagtanggap ng pera mula kay Aling Nena, hindi na makatanggi si Miguel. Inilabas ang isang administrative penalty kasabay ng paglalagay ng record ni Miguel sa internal system ng universidad at sa pulong ng disciplinary board. Sinuspinde siya pansamantala, naghihintay ng pagsasaalang-alang sa kalubhaan upang iproseso pa. Ang paboritong anak na mahusay manligaw at matamis ang dila ay iniwasan ng kanyang kaibigan. Ang kanyang social media account ay nalock at ang komento ay puno ng kritisismo. Gumuho ang kanyang maskara at nagkaroon ng problema ang kanyang pag-aaral. Sumigaw si Miguel sa kanyang inuupahang kwarto dahil sa babaeng iyon inilagay niya ako sa pinakamababang kalagayan. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang lahat ay dahil sa kanyang kasakiman. Inakala niya na kaya niyang kontrolin ang lahat, ngunit ang buhay ay hindi kasing dali ng kanyang inakala. Para naman kay Aling Nena, matapos ipatawag upang linawin ang kanyang papel sa pakikipagsabuatan sa pangingikil, siya ay natulala. Hindi siya inaresto dahil hindi pa umabot sa prosecution stage, ngunit ipinahayag ang kanyang pagkakakilanlan sa rekord ng kaso, pinagmulta ng administratibo, at ang kanyang reputasyon sa probinsya ay malubhang naapektuhan. Ang huling tawag niya kay Mae ay isang text message lamang. Kung mamatay ako sa huli, tandaan mong huwag ilagay ang pangalan ko sa lapida. Matapos basahin ni Mae, hindi siya sumagot, ngunit tahimik siyang umiyak buong gabi. Kahit nakamali siya at nagplano, iyon pa rin ang kanyang ina na nagbigay sa kanyang buhay. Gaano man katatak ang kanyang puso, hindi ito kayang maging matigas na bato, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na niya hahayaan ang luha na pigilan siya. Alam niyang upang makapagpatuloy, kailangan niyang maglakas loob na bitawan ang mga bagay na nagpatumba sa kanya. Sinubaybayan ni Mang Tonyo ang lahat mula sa likuran. Hindi siya masyadong nakialam o inaliw si Mae sa pamamagitan ni salita. Isang bagay lang ang kanyang ginawa, tahimik siyang dumalo sa seremonya ngang pagbibigay ngang scholarship ngang universidad. Nakatayo sa dulo ngang bulwagan, nakatingin kay Mae na umaakyat sa entablado na nakasuot ngang puting Filipiniana. Ang kanyang mukha ay nagnininging at may kumpiyansa. Yumuko siya at nagpasalamat. Hindi niya alam na sa dami ng tao sa ibaba ay may isang lalaki na nasaktan dahil sa kanya, at siya rin ang unang nagturo sa kanya kung ano ang pagmamahal na walang kondisyon. Nang hapong iyon, biglang bumuhos ang malakas na ulan sa Batangas. Sa daan mula sa palengke, dahan-dahang nagbisikleta si Mang Tonyo sa mga eskinita na binaha.
Hindi siya gumamit ng payong, nakasuot lang siya ng manipis na raincoat at sombrero. Sa basket nga, bisikleta may bungkos ngang gulay, isang supot ngang karne, isang bota, mantika, simpleng bagay tulad ng paraan ng kanyang pamumuhay sa loob ng maraming taon, matipid, mayos at mabait sa lahat. Nang lumiko siya sa kanto malapit sa health center ng barangay, isang mabilis na truck ang umiwas sa baha, biglang sumagi sa gulong ng kanyang bisikleta. Isang mahinang pagtama ngunit sapat para mawalan ng balansa ang bisikleta. Bumagsak si Mang Tonyo, tumama ang kanyang ulo sa gilid na sementadong kalsada. Dali-daling tumakbo ang mga residente sa malapit upang tulungan siya. Dumugo ang kanyang hindi gaanong marami ngunit nawalan siyang malay. Nang matanggap ni May ang tawag mula sa kapitbahay, natigilan siya. Katatapos lang niya ang kanyang huling semester presentation at hindi pa siya nakapagpalit ng damit ng tumakbo na siya papunta sa terminal ng bus. Hindi siya umiyak ngunit mabilis ang tibok ng kanyang puso, umugong ang kanyang tenga sa takot. Sa buong biyahe pawi, ang maalaala ni Mang Tonyo ay lumitaw na parang slow motion film. Ang kanyang figura na nakatayo sa bakuran na nakasuot na sinalas na gawa sa gulong, ang simpleng hapunan ng sinigang na kangkong at pritong isda na dati niyang niluluto. Ang malalim na tawa niya tuwing nakakaproblema si May sa kusina. Hindi niya maisip kung ano ang magiging buhay nang wala siya. Pagdating sa ospital ng bayan, sinabihan siya na si Mang Tonyo ay nasa emergency room na may diagnosis na minor head trauma, subdural hematoma, kailangan ilipat sa mas mataas na ospital para sa monitoring. Napaluhod si May sa malamig na sahig, mahigpit na hinawakan ang manggas ng doktor at nanginini na sinabi, mabubuhay po ba siya, pakisuyo po, iligtas niyo po siya. Pinakalma siya no doktor at sinabing may posibilidad na gumaling kung maagapan ang paggamot, ngunit dahil may edad na siya at may history ng alta presyon, kailangan ng lagda ng kamag-anak at espesyal na pag-aalaga. Hindi nagatubili si May at agad na pumirma. Kahit sa legal na aspeto ay wala siyang connection kay Mang Tonyo, sa kanyang puso ay siya ang pinakamalapit na kamag-anak na natitira sa mundo. Sumama siya sa ambulansya na nagdala sa kanya sa ospital ng probinsya. Buong gabing iyon hindi siya nakatulog, nakaupo sa plastik na upuan sa labas ng recovery room. Nakasandal ang kanyang ulo sa dingding, tahimik na bumabagsak ang luha na walang nakakakita. Sa pagkakataong ito ay hindi siya umiyak dahil sa pagsisisi kundi dahil sa takot na mawala ang tanging taong minahal siya ng walang kapalit. Matapos ang 3 arong paggamot, nalampasan ni Mang Tonyo ang kritikal na kondisyon. Nang idilat niya ang kanyang mata, ang unang nakita niya ay si May na nakasandal sa gilid ng kanyang kama, na mumukto ang mata, gusot ang buhok at mahigpit na hawak ang kanyang kamay. Tiyo, mahina niyang sabi, narito po ako, nandito pa rin ako. Tiningnan niya ito ng matagal, pagkatapos ay marahang tumango, bahagyang gumalaw ang kanyang malabi. Idinikit ni May ang kanyang tainga malapit sa kanya. Mahina niyang binulong, ang kanyang boses ay manipis na parang sinulit. Huwag ka nang umalis ha, umiyak si May at tumango na parang bata. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang kamay at hinalikan ang kanyang ng marahan. Dito na po ako habang buhay kung kailangan niyo po. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa aksidente ni Mang Tonyo. Ang ilang residente sa barangay ay nagpadala ng pera at pagbati. Tinawagan siya ang kanyang high school advisor ni May at pinayuhan, mas matapang ka kaysa sa akala ko. Nalampasan mo ang sakit ng hindi tumatakas. Ingatan mo ang iyong mabait na puso. Ang mga taong dating naninira ay ngayon ay iba na ang tingin kay May. Hindi siya nakpaliwanag, hindi siya nagdahilan, tahimik lang siyang nag-alaga kay Mang Tonyo sa bawat kutsara ng lugaw, bawat pagpalit ng bandage hanggang sa pagsusulat ng mga bilin ng doktor sa notebook. Hindi na siya ang inosenteng 18 taong gulang na dalaga mapangarapin o pabigla-bigla. Nakaranas na siyang sapat ng pagkawala upang malaman na hindi lahat ng nagmamahal sa iyo ay mananatili habang buhay. Ngunit kung mayroong isang taong nagpatawad sa kanya ng buong puso, huwag na siyang bumitaw. Isang umaga sa huling bahagi ng taglamig ng ganap ng gising si Mang Tonyo, inalalayan siya ni Mae palabas ng ospital. Malamig ang hangin, ang sikat na araw ay sumasala sa mga dahon. Umupo siya sa batong bangko, tumingin sa malayo, pagkatapos ay lumingon at nagtanong, gusto mo pa bang magpatuloy sa kolehiyo? Tumango si Mae, ngunit kapag malakas na kayo. Ngumiti siya sa kauna-unahang pagkataon pagkatapos ng aksidente. Hindi ko pa natatapos ang pagpirma sa testamento upang mag-iwan ng scholarship para sa mga mahihirap na estudyante. Hindi pa ako makakaalis.
Napatawa si Mae, bumaksak ang luha sa kanyang pisngi, hindi dahil sa kalungkutan kundi dahil alam niyang ang kanyang buhay ay tunay nang lumiko sa bagong pahina, wala ng kalkulasyon, wala ng panlilinlang, tanging tunay na pagmamahal. Matapos ang higit sa 2 linggo sa ospital, pinayagan na si Mang Tonyo na umuwi para magpagaling. Kahit mahina pa ang kanyang katawan kaysa dati, ang kanyang isip ay hindi pangkaraniwang malinaw. Tuwing umaga inaalalayan ni Mae si Mang Tonyo sa hardin upang uminom ng tsaa, mag-usap at magbasa ng libro. Ang bahay na tahimik ay ngayon ay puno ng tawanan at usapan, hindi ang pagningning tulad ng sa kasal kundi ang toto at mainit na pagmamahal. Ngunit nagsimulang bumalik ang bagong pagsubok, hindi mula sa loob kundi mula sa labas. Sa isang sikat na social media forum, biglang lumitaw ang isang post na may pamagat. Hot girl ng Batangas nakatira kasama ang bilyonaryong 70 anyos matapos ang kontrobersya sa scholarship. Totoo o publicity stunt ang post ay naglalabas ng malarawan ni Mae na nakasuot ng Filipiniana nang matanggap ang scholarship na may mga nakakatawang salita. Isang dalaga na dating sangkot sa iskandalo ngang pag-ibig at pera ay ngayon ay pinupuri bilang isang taong lumampas sa kanyang kapalaran. Sapat na ba ang pagiyak-ngilang pataang luha para mabura ang lahat ng kasalanan o mayroong malakas na kamay na sumusuporta sa likod nito? Mabilis na kumalat ang post. Lumitaw ang mga mapanghusgang komento, ito ay magaling lang umarte. Tamang-tama umakyat tapos sinuportahan. Basta maging asawain, mayaman, makakaroon ng lahat. Umupo si Mae sa harap ng screen at binasa ang bawat pangungusap. Hindi siya umiyak, hindi siya nagalit, nakaramdam lang siya ng kawalan. Ang kanyang pagsisikap ay hindi pa rin sapat para tumigil ang mga tao sa pahuhusga. Naisip niya na kumalat na ang sismis sa paaralan, ang ilang estudyante ay nagsimulang magbulungan nang makita si Mae sa klase. Ang ilan ay sadyang nagtanong, Mae, ngayon ba ay sumakay ka sa sarili mong sasakyan o hinatid ka ng iyong bilyonaryong driver? Ngumiti si Mae ng mapay at walang isinagot. Naintindihan niya na kung mas marami siyang reaksyon, mas lalo siyang mapapansin. Tanging ang pakilos ang makapagpapatunay sa kanyang tunay na pagkatao. Nilapitan niya ang administrasyon ng paaralan at humingi ng pahintulot na umalis sa listahan ng scholarship. Sa kanyang application isinulat niya, ayoko na ang mabuting pera nga nauna sa akin ay madungisan ng mahindi kumpirmadong bagay. Kung maaari ibigay niyo po ang slot na iyon sa ibang karapat-dapat. Matapos isumite ang application, bumalik siya sa kanyang maliit na inupahang kwarto malapit sa paaralan. Inilabas ang kanyang malibro at nag-aral tulad ng dati. Hindi ka ba nahihiya, tanong ng ka-roommate niya. Ngumiti siya, nahihiya naman, ngunit hindi ko kayang mawala ang aking puso dahil sa bibig ng mga tao. Pagkalipas ng 3 araw, isang miyembro ng scholarship committee, ang babaeng hurado na dating nagpanayam kay Mae, ang bumisita sa kanya sa library. Sabi niya, ang kanyang mata ay punong damdamin. Hindi namin pinapansin ang iyong nakaraan. Ibinigay ang scholarship dahil sa iyong pagsisikap at katapatan. Hindi namin inaprubahan ang iyong pag-alis. Nagulat si Mae. Inabot ng babae ang isa pang papel. Nagdesisyon kaming magdaos ng isang forum na pinamagatang paglalakbay mula sa pagkakamali tungo sa paglago. Kung handa ka, ikaw ang maging tagapagsalita. Nang gabing iyon, umupo si Mae sa rooftop ng dormitoryo at tinawagan si Mang Tonyo. Tiyo, kung sasabihin ng mga tao na umasa ako sa inyo para umunlat, ano po ang dapat kong gawin? Sa kabilang linya nanahimik si Mang Tonyo. Nang ilang sandali pagkatapos ay sumagot, gumagamit ka bang pera ko ngayon? Hindi po. Nagtatrabaho po ako part-time bawat linggo para sa aking gastos. Niloloko mo ba ang sinuman? Hindi po. Ngumiti siya, kung gayon itaas mo ang iyong ulo. Mapapagod din ang mga naninira, ngunit ang taong tapat sa sarili ay patuloy lang. Mahigpit na hinawakan ni Mae ang cellphone, marahang tumango na tila nasa tabi niya si Mang Tonyo. Sa forum ng araw na iyon, puno ang auditorium. Umakyat si Mae sa entablado ng walang papel, walang script. Nagkwento siya tungkol sa kanyang mga pagkakamali, sa kanyang pagbagsak at sa pagpapatawad mula sa lalaking habang buhay niyang pasasalamatan. Nagkwento siya tungkol sa tapang, hindi ang tapang na labanan ang lahat kundi ang tapang na umamin sa pagkakamali, ang tapang na mamuhay ng maayos. Nang tinalikuran na siya ng lahat, tahimik ang buong auditorium. Nang yumuko siya bilang pagtatapos, umalingaw-ngaw. Ang palakpakan sa simula ay kalat-kalat, ngunit pagkatapos ay lumakas. Tumayo ang isang estudyante, pagkatapos ay 2, pagkatapos ay 3, lahat ay tumayo. Hindi dahil sa siya ay biktima, hindi dahil sa siya ay maganda, kundi dahil namuhay siya bilang isang tunay na tao.
Sa simula ng Marso nang magsimulang maging luntian ang mga palayan sa Batangas, umuwi si Mang Tonyo sa probinsya matapos magpagaling. Nasa kanya pa rin ang mabagal na lakat, ang simple pa ring damit, ngunit ang kanyang mamata ay tila may kakaibang liwanag-liwanag ng pag-unawa, ng pagpapatawad at ng determinasyon na gumawa ng isang mas malaking bagay para sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, kusang loop niyang tinawagan ang lahat ng kanyang makamag-anak, ang mga opisyales ng barangay at ilang guro ng high school kung saan nag-aral si May upang magdaos ng isang maliit na seremonya sa bakuran ng mansyon. Hindi magarbo, walang media, tanging isang kahoy na karatula na nakasulat Elena Puso Scholarship Fund para sa mga kaluluwa na hindi kailanman nakapili kung saan sila isinilang. Ang Elena Puso ay ang pinaksamang pangalan ng yumaong asawa ni Mang Tonyo, si Ginang Elena, at ang salitang puso, ang bagay na laging hinahanap niya sa kaibuturan ng kanyang puso. Nang araw na iyon nakasuot si May ng puting Filipiniana, ang kanyang buhok ay nakatali sa likod, nakatayo sa tabi ni Mang Tonyo. Hindi siya nagsalita, tahimik lang siyang tumulong kay Mang Tonyo sa pagtimpla sa pag-ayos ng mga upuan at mesa, at paminsan-minsan ay ngumingiti kapag may nagtatanong. Nang magsalita na si Mang Tonyo, hindi siya bumasa ng papel o naghanda ng maaga. Dahan-dahan niyang sinabi malinaw na ako ay isang lalaking may asawa, may anak, may pera, may pangalan, ngunit sa huling bahagi ng aking buhay ko lang naintindihan na ang pagkakaroon ng isang taong nagpapatawad sa akin mas mahalaga kaysa sa lahat ng iba pa. Ngayon ay ayoko nang masyadong magsalita tungkol kay May dahil pinatunayan ng bata ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagkilos. Isang bagay lang ang gusto kong ipahayag. Ibinigay niya ang isang file ng mga dokumento sa mesa. Ito ang mga dokumento sa paglilipat ng 15% ng kumpanya na kasalukuyan kong pag-aari na nakakahalaga ng halos 70 milyong piso upang itatag ang scholarship fund para sa mahihirap at matatalinong estudyante sa buong probinsya ng Batangas. Bawat taon pipili ang pondo ng 50 estudyante na may pinakamahirap na kalagayan upang suportahan ang lahat ng matrikula mula high school hanggang kolehiyo. Nakagulo ang buong auditorium, ang ilan ay nagulat, ang ilan ay nagpunas ng luha. Isang kamag-anak sa panik ng kanyang asawa ang tumayo at nanginginig na nagsalita. Tio Tonyo, tiyak na masaya si Ate Elena sa kabilang buhay. Mahinang tumango si Mang Tonyo, namumutawi ang kanyang mamata. Nang gabing iyon makatabi si May at Mang Tonyo sa bakuran ng bahay. Ang buwan ay nagnining ng maliwanag sa itaas, ang hangin ay marahang humihihip sa mapuno ng betelnut. Alam niyo po ba, Tio, nagsalita si May, nainggit po ako dati kay Ginang Elena kahit hindi ko po siya nakilala. Ngunit ngayon ay iba na. Bakit iba? Dahil kung hindi niyo po siya mahal ng ganun kalalim, marahil ay hindi ko po natutunan kung ano ang pagmamahal na walang hinihingi. Hindi ko po kailangan ng anumang bagay mula sa inyo. Gusto ko lang pamajing bahajing ginagawa niyo. Tiningnan siya ni Mang Tonyo, naramdaman niyang uminit ang kanyang puso. Nagbago na talaga ang dalagang ito. Kung gayon, ipinapasa ko sa iyo ang pamamahala sa unang scholarship batch. Sa Barangay Maligaya natin mayroon tayong halos 10 mahihirap na estudyante sa high school. Sa tingin ko dito tayo dapat magsimula. Tumango si May, kumislap ang kanyang mga mata na parang isang bata na nabigyan ng espesyal na gawain. Agad siyang nagsimulang magplano, mag-survey sa sitwasyon ng bawat pamilya, alamin ang academic performance ng bawat estudyante. Magkuha ng larawan, sumulat ng profile. Tila muling nabuhay ang kanyang pagkabata. Ang tanging pagkakaiba ay sa pagkakataong ito, hindi siya ang tumatanggap kundi ang nagbibigay. Sa araw ng pagbibigay ng scholarship, nakasuot si May ng puting polo shirt at pantalon, nakatayo sa harap ng podium. Sinabi niya, dati po akong isang mahirap na dalaga na kamali at nasadlak sa dumingang mundo. Ngunit ngayon narito ako, hindi para ikuwento ang nakaraan. Narito ako upang simulan ang isang bagong paglalakbay. Isang paglalakbay kasama ang iba pang kabataan na lumalaban sa sarili nilang mga paa at puso. Tiningnan siyang nga bata ng may paganga. Isang 11 taong gulang na dalaga na may maruming mukha ang tahimik na nagtanong, "Ate, dati po ba kayong bobo tulad ko?" Niyakap siya ni May. Mas bobo pa ako noon, ngunit ayos lang, hindi nakakatakot ang pagiging bobo. Ang pinakamasama ay ang hindi na nangahas matuto. Nakaupo si Mang Tonyo sa dulong hilera at walang sinabi, nakatingin lang sa talagang nakatayo doon, unti-unting lumalago mula sa pagkasira, mula sa preconceptions, mula sa mapagkakamali. At naintindihan niya na hindi
Siya nakamali sa pagpili kay Mai hindi bilang asawa, hindi bilang kapalit kundi bilang tagapagpatuloy ng isang ideal ng isang disenteng buhay. Nang tila maayos na ang lahat, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Ang Tonyo's Construction Materials, ang halos 40 taon na ipinagmamalaking negosyo ni Mang Tonyo ay sabay-sabay na iniulat ng media na nahaharap sa panganib ng pagkabangkarote. Naantala ang malalaking kontrata, ilang joint ventures sa Maynila ang iniimbestigahan dahil sa hinalangang financial irregularities mula sa maraming taon na ang nakakaraan. Hindi lang iyon, bumaksak din ng husto ang presyong stocks ng kumpanya sa loob lang ng 48 oras. Naglabas ang ma-online news ngang nakagugulat na headline, bilyonaryong 70 anyos na haharap sa krisis na lugi o ninakawan sa kanilang bayan. Sa Batangas nagsimulang kumalat ng matindi ang masismis. Sabi ko na nga ba, sino ba namang matino ang maglilipat ng stocks at pera sa isang 18 anyos na bata? Dati matalino, ngayon ay nabulag na sa babay, natural lang iyan. Baka nakipagsabuatan siya sa iba upang nakawan ang kumpanya. Wala siyang alam. Kumalat ang sismis hanggang sa universidad kung saan nag-aral si Mai. Ang ilang estudyante ay nagbulungan sa likuran. Baka ang scholarship fund ay isang money laundering scheme lang. Narinig ko na siya na ngayon ang may-ari ng lahat ng ari-arian. Maging ang nga profesor na sumuporta kay Mai ay nagsimulang mag-alala. Isang propesora ang nag-aalangan na tinawag si Mai sa opisina at pinayuhan siyang pansamantalang huminto sa pagpapakita sa publiko at maghintay hanggang luminaw ang lahat. Tumango lang si Mai ng tahimik na lungkot ang kanyang puso, ngunit matatak pa rin ang kanyang tingin. Samantala tila kalmado lang si Mang Tonyo. Kahit sunod-sunod ang emergency meeting at patuloy ang tawag ng media, nanatili siyang hindi pangkaraniwang kalmado. Isang gabi matapos ang pulong sa mga stockholders, huling umuwi si Mang Tonyo. Nakita niya si Mai na nakabaluktot sa bakuran, namumula ang mga mata. Patawad po, nanginginig niyang sabi, pakiramdam ko po ay pasanin ako. Umupo si Mang Tonyo at inabutan siya ng mainit na tsaa. Hindi ka pasanin. Akala ng mga tao kapag tumatanda kailangan lang kapayapaan. Ngunit sa totoo lang, ang kapayapaan ay hindi matatakpuan sa kawalan ng bagyo kundi sa pagkakaroon ng isang taong kasama na hindi umalis kapag dumarating ang bagyo. Mahigpit na hinawakan ni Mai ang kanyang kamay. Kahit gaano karaming tao ang tumalikod, sapat na ang kanyang tiwala. Pagkalipas ng 2 araw, sa isang hindi inaasahang press conference sa Cebu, formal na humarap si Mang Tonyo sa media. Nakasuot ng simpleng black suit, matatag niyang sinabi, kinukumpirma ko na ang lahat ng kasalukuyang problema ay bunga ng pagkakamali sa pamamahala. Mula 5 taon na ang nakakaraan ng ako ay nasa krisis dahil sa pagkamatay ng aking asawa. Totoo ang numerong iyon, ngunit hindi ko kailanman hinayaan ang isang sentimo mula sa kumpanya na mapunta sa kamayng sinumang hindi karapat-dapat. Tumayo ang isang reporter at nagtanong kung gayon ang paglilipat niyo po nampat ng 15% ng shares sa isang dalaga ay dahil po sa personal na damdamin. Sumagot siya, matalas ang tingin, wala akong itinatago. Siya ang taong pinahahalagahan ko, ngunit hindi para maging puppet. Hindi siya kasali sa pamamahala ng kumpanya. At sa buong panahong iyon, ang lahat ng pera mula sa scholarship fund ay may transparent na accounting. Kung may duda, handa akong magpasok ng independent audit. Nanahimik ang buong bulwagan. Ilang araw pagkatapos, iniulat ng media na opisyal na walang natakpuang malubhang irregularidad na may kinalaman kay Mai o sa scholarship fund. Isang kagalang-galang na pahayagan ang naglathala na artikulo na may headline, isang pag-ibig na pinagdudahan ng mali, at ang lalaking may lakas ng loob na ipagtanggol ang kanyang pinaniniwalaan. Nang gabing iyon, habang nahuhugas ng pinggan si Mai sa kusina, pumasok si Mang Tonyo. Marahang inilagay ang isang sobre sa mesa. Buksan mo. Sa loob ay isang dokumento ng paglilipat ng karapatan sa pamamahala ng buong Elena Puso Fund kay Mai, kasama ang isang sulat kamay. Pinili kita hindi dahil sa ikaw ay perpekto, kundi dahil hindi ka tumakas nang dumating ang bagyo. Niyakap siya ni Mai at umiyak. Hindi dahil sa regalo, kundi dahil matapos ang lahat ng pangapi at paninira, mayroon pa ring isang taong nagtitiwala sa kanya, at ang tiwalang iyon ay mas mahalaga sa kanya kaysa sa anumang ari-arian. Nagsimulang humihip ang hangin na tag-init sa maluntiang palayan sa Batangas. Sa bakuran ng dating mansion ni Mang Tonyo ay ngayon ay naging Elena Puso Community Center. Nagtitipon ang mga bata upang mag-aral, maglaro ng musika, magsanay, magsalita sa harap ng maraming tao.
Umiingay ang tawanan tuwing hapon na tila nagbura sa lahat ng sakit at pagdududa sa nakaraang mataon. At sa isang sulok tahimik na nakaupo si Mang Tonyo sa pamilyar na batong bangko hawak ang isang lumang libro, ang kanyang mamata ay paminsan-minsan ay nakatingin sa bakuran kung saan nagpa-practice si Mai ng kanta kasama ang bata para sa isang paparating na charity event. Ang dalagang iyon na dating pinaghihinalaan ng buong lipunan ay ngayon ang nagbibigay inspirasyon sa mga mahihirap na bata. Matapos ang krisis sa pananalapi gumawa, si Mang Tonyo ng isang hindi inaasahang desisyon dahan-dahang ibenta ang kanyang mga shares lumayo sa kumpanya at mamuhay ng buo sa probinsya. Maraming tumutol at nang hinayang ngunit naintindihan niya na sapat na ang kanyang nilakbay sa landas ng kasikatan. Sa natitirang bahagi ng kanyang buhay gusto lang niyang gumawa ng isang bagay na magpapangiti kay Ginang Elena. Ang 3 palapag na bahay ay pinanatili na lang ang isang palapag sa ibaba para sa tirahan at ang natitira ay ginawang libreng classroom ni Mai. Bawat linggo iniimbitahan niya ang matatalinong estudyante at matagumpay na tao upang bumalik sa probinsya at magturo ng makasanayan at magbigay inspirasyon. Maraming bata sa lugar ang sa kauna-unahang pagkakataon ay nakahawak ng mikropono, sa kauna-unahang pagkakataon ay nakatayo sa entablado ng walang takot. Sa bawat tingin ng mabata na iyon tila nakikita ni Mai ang kanyang sarili noong bata pa siya, nalilito mahina at naghahanap ng isang sandigan. Isang araw sa gitna ng Abril biglang umupo si Mang Tonyo sa tapat ni Mai sa bakuran, malalim ang kanyang tingin ngunit mainit. Matagal na tayong naglakbay, naisip mo na ba kung ano ang formal na pagiging mag-asawa? Nalito si Mai na mula ang kanyang pisngi. Hindi siya sumagot, tahimik lang siyang nagbuhos ng saa para sa kanya. Kinabukasan umalis siya sa probinsya patungong Maynila, walang nakakalam kung ano ang gagawin niya. Pakalipas na 3 araw bumalik siya, hawa ang 2 kumpletong form ng marriage license na napunan na ang impormasyon, naghihintay na lang ng pirma. Tiningnan ni Mang Tonyo si Mai nang matagal pagkatapos ay napatawa. So ang munting dalaga noon ay ngayon ay tahimik na maghahatid sa tiyo para magpakasal. Mahinang hinawakan ni Mai ang kanyang kamay. Ito ay para hindi na kayo kailangan pang magpaliwanag kanino man at para formal ko na kayong maalagaan sa natitirang bahagi ng inyong buhay. Ang kasal nila ay ginanap ng simple sa bakuran ng bahay, walang bonggang, backdrop, walang restaurant, walang hotel, tanging daan-daang bata mula sa scholarship fund ang masimpleng residente sa probinsya, ang mga dating guro ni Mai at ilang matagal ng kaibigan ni Mang Tonyo. Walang magarbong damit pangkasal ang nobya, walang mamahaling suit ang nobyo. Nakasuot si Mai ng puting Filipiniana, may nakakabit na bulaklak ng lotus sa kanyang dibdib. Nakasaya si Mang Tonyo ng puting polo shirt, simpleng hockey pants at maayos na suklay ang buhok. Nahawak sila ng kamay at umakyat sa kahoy na entablado kung saan sila mismo ang dating nagdaos ng unang pagbibigay ng scholarship. Ang talumpati ni Mang Tonyo ng araw na iyon ay napakaikli. Salamat sa buhay dahil binigyan niya akong isa pang tagaraw. Isang huling tagaraw ngunit hindi kailanman naging ganun katingkat. Samantala si Mai na nakatayo sa tabi niya ay marahang nagsabi, hindi po ako perpekto ngunit kayo po ang tanging taong hindi kailanman sumuko sa akin. Ipinapangako ko po na bawat araw simula ngayon ay mamumuhay ako ng karapat-dapat sa tiwalang iyon. Naluha ang madumalo sa seremonya. Ang ilan ay tumawa, ang ilan ay pumalakpak ng walang tigil. Sumigaw ang mga bata, nagpakasal na si Ate Mai kay Tio Tonyo, kasal na, umiingay ang tambol sa buong komunidad. Nang ganap na lumubog ang araw sa likod ng nga puno, ngawayan makatabi si Mang Tonyo at Mai sa bakuran tulad ng iba pang mahapon. Natatakot ka pa ba sa sasabihin ng mataw, tanong niya. Umiling si Mai at ngumiti. Maari silang magsalita ng libo-libong bagay ngunit isa lang ang katotohanan na mahal ko kayo. Mahinang hinawakan niya ang kamay nito. Mahal din kita, hindi dahil sa ikaw ay isang dalaga kundi dahil nalampasan mo ang impyerno ngunit pinanatili mo pa rin ang iyong mabait na puso. Nagkatinginan silang dalawa, hindi na kailangan pang magsalita. Dahil matapos ang lahat ng pagsubok, magkahawak kamay pa rin sila. At minsan ang pag-ibig ay hindi kailangan magsimula sa kabataan, kailangan lang magtapos sa kawalang hanggan. Ang kwento ay tila controversial at nakakagulat sa pagitan ng isang bilyonaryong 70 anyos at isang dalagang 18 anyos. Ngunit sa totoo lang ay isang malalim na psikolohikal at makataong awit na naglalaman ng maraming layer ng kahulugan na hindi maiwasang pag-isipan ng nakikinig. Sa panahon ng pragmatismo, madaling pagdudahan ang pag-ibig na nagmumula sa agwat ng edad.
Ngunit si Mang Tonyo at May ay isang buhay na patunay na. Kapag ang isang tao ay nagbibigay ng tiwala at pagpapatawad, matututo ang isa na lumago upang maging karapat-dapat sa pag-ibig na iyon. Ang tunay na pag-ibig ay hindi matatagpuan sa edad, posisyon o opinyon ng publiko, kundi sa kung nangangahas ka bang hawakan ang kamay ngang isa't isa sa gitna ngang bagyo. Si May, isang dalaga na mula sa mahirap na probinsya na dating hindi naintindihan, binatong putik, itinuring na gold digger, ay ginamit ang kanyang sariling determinasyon, kabaitan at pagmamahal upang lumabas sa liwanag. Hindi siya nagpaliwanag sa pamamagitan ng salita kundi sa pamamagitan ng pagkilos, at iyon ang nagpukaw pahanga at respeto ng mga tao. Huwag kang magmadali sa pahuhusga sa isang tao sa pamamagitan lamang ng kwento na iyong narinig. Huwag kang magmadali sa pagtatapos kung sino ang tama o mali kapag hindi mo pa naranasan ang kanilang buhay. Ang kaligayahan ay hindi nagmumula sa kung gaano karaming tao ang humahangas sa iyo, kundi kapag mayroong isang taong nangahas manatili sa iyo kahit na tinalikuran kang buong mundo. Walang sinuman ang masyadong matanda para umibig, walang sinuman ang masyadong bata para umibig. Basta totoo ang pag-ibig na iyon, kaya nitong pagalingin ang pinakamalalim na sugat.